Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2471-2490. Kabanata 2471 ang mga petals ng sagradong blossom, bawat isa ay kumakatawan sa isang landas. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng Thea ay medyo mahina at hindi pa lumapit sa mga landas na ito. Kaya, ang kanyang kasalukuyang sagradong pamumulaklak ay puro binubuo ng kanyang tunay na kakanyahan. Libo-libong mga petals na nahihiwalay mula sa mga bulaklak na binomba ang embodimentong landas ng langit na may nakasisindak na lakas. Si Thea ay nasa rurok ng ranggo ng pagdurusa, sa gayon, ang embodiment ng langit na landas ay tumutugma sa kanyang lakas. Ang embodimentong landas ng langit na basag sa ilalim ng patuloy na pag-atake mula sa sagradong pamumulaklak. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng langit na landas ay hindi apektado ng mga bitek sa katawan nito. Ang napakalaking kapangyarihan ay sumabog mula sa embodimentong makalangit na landas, na sumabog ang lahat ng mga petals. Sinundan ito ng singilin sa Thea na may hindi kapanipaniwala na lakas, na lumilitaw bago siya agad. Bago magreaksyon si Thea, ang pag-atake ay nakarating na sa kanya. Nasugatan si Thea matapos na sumabog. Mabilis niyang pinalakas ang kanyang tunay na kakanyahan upang pagalingin ang mga pinsala sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malubha at hindi maaaring gumaling agad. Siya ay frantically kumuha ng isang nakapagpapagaling na elor at tumalikod. Ang mga petals sa malayo ay agad na bumalik sa kanya at pinagsama upang mabuo ang sagradong pamumulaklak. Ang sagradong pamumulaklak ay lumulutang sa harap niya, na pinoprotektahan siya laban sa langit na landas. Ang makalangit na landas ng embodiment ay walang kabuluhan na makapangyarihan. Ang mga browser ng Thea ay bahagyang nag-furrow. Siya ay nasugatan ngunit walang isang demonyong katawan tulad ni James, sa gayon, ang kanyang bilis ng pagpapagaling ay medyo mabagal na talunin ang embodiment ng langit na landas ay magiging hamon kung ang labanan ay matagal at ang kanyang mga pinsala ay lumala. Sa sandaling iyon, isinaaktibo niya ang 4 na quadrant art. 4 na magkakaibang kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanyang dugo. Sa itaas ng kanyang ulo, isang pangitain ng 4 na banal na hayop ang nahayag. Isang dragon, phoenix, kilin, at espiritu ng pagong ang lumitaw sa kanya. Kaagad pagkatapos lumitaw ang pangitain, ang enerhiya ng Thea ay nag-skyrocket. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa ranggo ng sambong. Hinawakan niya ang malevolent na taybak, at isang 100 metro haba na ilaw ng taybak na nabuo sa kalangitan at bumagsak patungo sa langit na landas. Ang embodiment ng langit na landas ay agad na nahati sa 2 halves. Kapag naisip ni Thea na ang embodimentong landas ng langit ay natalo, muling na-raise up. Napakalakas nito. Hindi maiwasang makahinga si Thea. Pagkatapos, sinundan niya ang mga mabangis na pag-atake, na nakikibahagi sa isang matinding labanan sa makalangit na landas. Embodiment sa hindi kilalang rehiyon. Nagkaroon siya ng sagradong pamumulaklak at ang 4 na banal na dugo, at nagawa niyang mailabas ang kanilang mga kapangyarihan. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang 4 na quadrant art at maaaring doble ang kanyang lakas. Sa kabila nito, halos hindi niya labanan ang langit na landas na sagisag sa isang kurbatang. Hindi magiging madali para sa kanya na patayin ito. Boom! Nag-clash ulit ang dalawa. Ang paligid ay nanginginig, at ang malakas na enerhiya ay lumusot sa kabuuan, sinisira ang lahat sa kanilang paligid. Si Thea ay patuloy na umatras, tumakas sa malayo. Pinatawag niya si Exalter, at pinalilibutan siya ng mga karayom. Ang bawat isa sa mga karayom ay nagdala ng isang makasalanan at nakasisindak na enerhiya. Sa isang pag-iisip, ang Exalter ay bumagsak at lumusot sa paligid. Inatake ni Thea ang embodiment ng langit na landas, na nagiging sanhi nito na sumabog at magbago sa. Ang mga hindi regular na linya at salita ng paunti-unti, ang mga linya at salita ay lumulutang hanggang sa mga ulap sa langit at nawala. Kaagad pagkatapos,
Nawala ang mga ulap. Huff. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2472. Habang naglaho ang tribulation clouds, isang limang kulay na sinag na liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang mga sinag ng liwanag ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan, at binalot nila si Thea. Agad namang gumaling ang mga sugat niya. Kasabay nito, ang kanyang true essence ay naging sage energy. Mula sa malayo, napagmasdan ng custodian si Thea na matagumpay na nalampasan ang kapigatian at naging isang sage. Ang kanyang magandang mukha ay nagniningning sa isang masayang ngiti. Very impressive. Nagtagumpay siya kahit na may Elysian seal sa kanyang katawan. Kung wala ang selyo, ang kanyang lakas ay makakaabot na sa 36 na yugto ng sage rank, na napakalapit sa divine rank. Napakalakas ni Thea, at mas pambihira ang asawa niya. Kahit ang Chamber of Scriptures custodian ay hindi umasa na malalampasan ni Thea ang kapigatian ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, nag-evolve pa rin ang true essence ni Thea. Nababalot siya ng 5 kulay na sinag. Hindi nagtagal, ang kanyang pisikal na katawan ay nagsimula ring mag-evolve mula sa isang mortal na katawan patungo sa isang sage na katawan. Ang proseso ay tumagal ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, nawala ang 5 kulay na sinag at minarkahan ang pagkumpleto ng ebolusyon ni Thea. Ngayon, isa na siyang first stage sage. Huminto siya sa paglilinang at ginawa ang kanyang paraan ng paglilinang, na nagdulot ng malakas na enerhiya na lumabas mula sa kanyang katawan. Agad namang sumilay sa excitement ang magandang mukha niya. Sa wakas isa na akong sage at makakatulong ako kay James. Na-neutralize niya ang Earth's second calamity ng mag-isa. Iniisip ko kung lumitaw na ang 3 kalamidad. Matagal nang naglilinang si Thea. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng tagapag-alaga na ang paglipas ng oras sa pagbuo ng oras kung saan siya nilinang ay naiiba sa labas ng mundo. Congratulations, Thea. Lumakad ang tagapag-alaga, at ang kanyang magandang mukha ay nagniningning ng isang nasisiyahang ngiti. Hindi ko talaga inaasahan na magiging sage ka sa ganoong kaikling panahon. Bukod dito, matagumpay mong nalampasan ang kapigatian at madaling napatay ang Heavenly Path embodiment, na kinatatakutan ng lahat ng magsasaka. Ito ay dahil tinuruan mo ako ng mabuti. Hindi naging mapagmataas si Thea dahil sa kanyang mga nagawa ngunit mapagpakumbaba niyang sinabi, kung hindi dahil sa iyong pagtuturo, hindi ako kailanman makakapaglinang ng ganoon kalakas na Yogacara o umunlad ng ganoon kabilis. Napakagaling. Napangiti ang custodian. Tanong ni Thea, by the way, MS. Custodian, ano ang sitwasyon ngayon sa Earth? Lumitaw na ba ang 3 kalamidad? At saka, gaano na ako katagal sa pag-iisa? Malumanay na ngumiti ang tagapag-alaga at sinabing, ang 3 kalamidad ng daigdig ay hindi pa naganap. Matagal pa bago ito lumitaw. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Earth ay matatag. Naglilinang ka sa pagbuo ng oras sa loob ng maraming taon, ngunit 6 na taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Hindi pa talaga ganoon katagal. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Thea. Ngayong sage na ako, matutulungan ko na si James. Maaari ba akong umalis sa lugar na ito ngayon? Tuwang-tuwa ang mukha ni Thea, at sabik na siyang makasamang muli si James sa Earth. Ayon sa paglipas ng panahon, ang kanyang anak na babae ay dapat na lumaki na sa isang napakarilag na babae sa ngayon. Nang makita ang iniisip ni Thea, sinabi ng custodian, wala si James sa Earth ngayon. Ha? Nagtatakang tanong ni Thea, kung wala siya sa Earth, saan siya nagpunta? Sinabi ng tagapag-ingat, dahil hindi na mangyayari ang 3 kalamidad ng daigdig, umalis si James sa Demon Realm para makipagsapalaran. Nais niyang maabot ang isang mas mataas na ranggo ng paglilinang bago dumating ang 3 kalamidad. Ang Demon Realm. Naguguluhan ang ekspresyon ni Thea. Ang tagapag-alaga ay maikling ipinaliwanag sa kanya ang Demon Realm. Matapos marinig ang paliwanag, nalaman ni Thea na ang Demon Realm ay isa sa 7 Realm. Natuklasan din niya na ang Earth dati ay isa sa kanila. Tinawag itong Human Realm at ang pinuno ng 7 Realms. MS. Sophie, gusto ko ring pumunta sa Demon Realm. Pwede mo ba akong ipadala doon? Napatingin si Thea sa custodian na nagmamakaawa. Nag-aalala siya na makakatagpo si James ng panganib sa Demon Realm. Ang Demon Realm ay isa sa 7 realms, at hindi mabilang na powerhouse ang umiral doon novel drama.
Noong sinalakay ng Demon Realm ang Earth noon, nagdulot sila ng malaking bilang ng mga nasawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2473. Nag-aalala ang titungkol sa kaligtasan ni James at nais na pumunta sa kaharian ng demonyo. Bukod dito, sinabi sa kanya ng tagapag-alaga, wala sa kanyang mga kamag-anak ang nasa mundo, kahit na babalik siya. Ang pagpunta sa kaharian ng demonyo ay magiging mas mahusay kaysa sa pagbabalik sa mundo. Gayunpaman, ang tagapag-alaga ay gaanong umiling-iling at sinabi, kahit na ang mga bagay sa mundo ay medyo mapayapa sa ngayon, kailangan pa rin ng isang tagapagtanggol. Si James ay Emperor ni Wormstead at Hari ni Sol. Ikaw ang kanyang asawa, at dapat kang bumalik sa mundo upang pamahalaan ang dalawang bansang ito. Sa pagkakaalam ko, si Quincy ang namamahala sa mga bagay na ito ngayon. Gayunpaman, hindi siya masyadong malakas at walang magawa kung ang mga powerhouse ay magdulot ng problema. Panipi. Ngunit, nag-aalangan si Thea, gusto ko pa ring pumunta sa kaharian ng demonyo. Nag-aalala ako tungkol kay James. Panipi. Ang tagapag-alaga ay bahagyang kumalas sa kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay James. Napakatagal niyang buhay. Kahit na nakatagpo siya ng panganib, hindi siya mamamatay ng madali. Panipi. I play, ang modded malumanay. Dahil iyon ang kaso, nagpa siya si Thea na huwag umalis para sa kaharian ng demonyo. Mananatili siya sa lupa ng madali at hintayin ang pagbabalik ni James. Samantala, si James ay walang ideya na nakuha na ni Thea sa pamamagitan ng langit na pagdurusa at naabot ang ranggo ng sambong. Sa sandaling iyon, nasa Labhin Tower pa rin siya ng Lobstead sa demonyo. Naabot na niya ang ikalimang palapag ng Labhin Tower. Matapos maabot ang ikalimang palapag, nadama ni James ang matinding presyon ng pagdurog. Sa kabila nito, kakaunti ang iba pang mga nilalang na natipon sa ikalimang palapag. Halos 1,000 mga tao ang nagpapahinga upang muling magkarga ng kanilang enerhiya upang magpatuloy sa pag-akyat sa ikasyam na palapag na hindi na ako makakapunta pa. Si James ay nakaupo sa lugar ng silid pahingahan sa ikalimang palapag at ipinatong ang kanyang kamay kay Henrik sa tabi niya, na nagsasabing, hindi na ako makatayo sa brazier dito. Aalisin muna ako. Huwag ka pa umalis. Agad na tinanggal siya ni Henrik. Hindi ka pa gumagamit ng sakripisyo ng pag-akyat o buto ng dragon. Kung gagamitin mo ang mga ito, tiyak na makakaabot ka sa ikapitong palapag. Panipi. Hindi iyon kinakailangan. Si James ay walang hangarin na sumulong pa. Hindi niya kailangang lumabas sa kanyang paraan upang makilala lamang ang isang babae. Hindi ito nagkakahalaga. Kahit na si Brielle ay isang magandang babae na maaaring mapang-akit ang mga lalaki sa buong kaharian, hindi niya kailangang dumaan sa problema. Dahil tumanggi si James na mag-advance, hindi rin ito maiwasang Henrik. Sa sandaling iyon, umupo si Brielle sa tabi ng bintana ng ikasyam na palapag at nakinig sa kanyang magandang dalaga na nag-uulat ng pinakabagong sitwasyon. Miss, ang taong kasama ni Sir Henrik ay nakarating na sa ikalimang palapag. Gayunpaman, tila ayaw niyang umakyat ng mas mataas. Panipi. Oh, sumimangot si Brielle at tinanong, ano ang pinakamataas na sahig na naabot ng ibang tao? 12 ng mga ito ang nakarating sa ikawalong palapag at papunta sa ikasyam na palapag. Naisip ni Brielle na sandali at sinabi, tanggalin ang lahat ng iba pang mga nilalang. Pagkatapos, anyayahan si Sir Henrik at ang kanyang kumpanya hanggang sa ikasyam na palapag. Panipi. Sige. Matapos matanggap ang order, mabilis na nagpunta ang dalaga upang makumplito ang kanyang gawain. Nagpahinga si James sa ikalimang palapag at malapit nang umalis. Bigla, lumapit ang magandang dalaga kay Henrik. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bahagyang yumuko sa kanya, binati ang magalang, Sir Henrik. Si Henrik ay gaanong kumalas sa kanyang kamay. Nakaupo sa isang upuan sa tabi niya, sumimangot si James nang makita ang eksena. Si Henrik ay naiimpluwensyahan na kahit na ang mga miyembro ng Lobran clan ay magalang sa kanya. Sinabi ng magandang dalaga, inutusan ako ng aking ginang na anyayahan si Sir Henrik at ang batang master na ito hanggang sa ikasyam na palapag. Marami sa mga nilalang sa paligid nila ay agad na nagpahayag ng kanilang hindi kasiya siya. Bakit? Oo, ano ang nagbibigay sa kanila ng tama? Tumalikod si Henrik at tiningnan ang mga hindi kasiya siyang nilalang.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2474. Ano ang mali? Mayroon ba kayong mga pagtutol? Panipi. Nilamon ng mga nilalang ang kanilang galit nang makita si Henrik. Ang isa sa mga nilalang ay nagbulong, sino sa palagay mo? Kung hindi para sa iyong makapangyarihang guro, halos wala ka. Hindi pinansin ni Henrik ang nakapalibot na karamihan ng tao at lumakad papunta kay James, na nagsasabing may ngiti. Kita nyo, napansin ka ni Brielle. Ngayon ay maaari kaming direktang magtungo sa ika-9 na palapag upang makita siya. Panipi. Ang mga browser ni James ay bahagyang nag-furrow. Sa kabila ng kanyang pagkalito, siya ay higit pa sa handang tumungo ng direkta sa ika-9 na palapag. Pagkaraan nito, tinanggal ng dalaga ang iba pang mga nilalang sa tower at pinangunahan ang duo sa ika-9 na sahig. Ang lahat ng mga nilalang na hiniling na umalis sa tower na natipon sa labas. Antong hininga. Ang nasabing awa, malapit na ako nang makita si Brielle. Lahat ito dahil sa mataba, Henrik. Panipi. Hush, mayroon ka bang wish-wish? Panatilihin ang iyong boses. Hindi mahalaga kung ano, siya pa rin ang nominal na Lord of the Demon Realm. Panipi. Habang tinalakay ng lahat ang insidente, ang isang tao na nakasuot ng isang maluwag na balabal ay lumakad mula sa malayo. Hindi siya masyadong gwapo, ngunit hindi rin siya pangit. Ang kanyang mga hitsura ay itinuturing na average. Siya ay may isang piraso ng dayami sa kanyang bibig at isang napakatamad na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagdating sa pasukan, itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa ika-9 na sahig. Pagkatapos, tumalon siya hanggang sa ika-9 na sahig at pumasok sa isang window. Nang umakyat siya sa bintana, nakarating na sina James at Henrik sa ika-9 na palapag. Nang makita si Henrik, mabilis na tumayo si Brielle. Tulad ng malapit na siyang batiin, may pumapasok sa bintana. Nagulat, agad siyang lumingon upang makita ang intruder na umakyat sa window ng ika-9 na palapag. Ang lalaki ay nagsusuot ng isang hindi angkop na puting balabal na mukhang napakalaki sa kanya. Ikaw, Panipi. Ang magandang mukha ni Brielle ay naging malamig ang yelo. Ang tao sa puting balabal ay ngumiti ng isang piraso ng dayami sa kanyang bibig. Nice to meet you, MS. Labran ang pangalan ko ay Chusai Gale. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, lumakad si Chusai at inabot ang mga kamay kasama si Brielle. Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Brielle. Hindi niya pinansin si Kizar at bumalik kina Henrik at James, na papunta sa kanya. Ang kanyang magandang mukha ay naiilawan ng isang ngiti. Sir Henrik, ano ang isang bihirang bisita? Ano ang nagdadala sa iyo sa mortal na sukat? Panipi. Ang ekspresyon ni Henrik ay naging solemn, at tinanong niya, bakit? Masyado na ba akong matanda? Panipi. Hindi, syempre hindi, mabilis na sagot ni Brielle. Ang mukha ni Henrik ay tumaas, at hinailan niya si James ng may ngiti, na sinasabi. Ito ang aking kaibigan, si James Caden. Kaibigan mo, si Brielle ay bahagyang naabak. Isang taong maaaring tawaging kaibigan ni Henrik. Sino ang lalaking ito? Siya rin ba ang apprentice ng powerhouse na iyon? Pagkatapos nito, ginawang komportable na ni Chusai ang kanyang sarili sa isang upuan. Kinuha niya ang isang espiritual na prutas at hinaplos ito. Habang ngumunguya sa prutas, sinabi niya, James Caden. Narinig ko ang pangalang iyon. Siya ay isang tao mula sa Earth. Nabalitaan na nakuha niya ang una at pangalawang patunay sa mundo. Tinalo din niya ang Preday-user ng Hedan Clan, Lucifer. Naririnig ito, hindi makakatulong si James na sumulyap sa Chusai. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa kaharian ng demonyo, subalit tila maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanya. Tumingin din si Henrik sa Chusai. Lumakad siya at umupo sa tapat niya, na may ngiti. Dapat kang maging isang pambihirang, ha? Alam mo rin ang tungkol sa pinagmulan ni G. Caden, nararamdaman ko ang isang malakas na fiend aura mula sa iyo. Galing ka ba sa fiend realm? Panipi. Haha. Tumawa si Chusai at sinabi, tulad ng inaasahan mula sa iyo, Henrik. Maaari mong sabihin sa aking pinagmulan ng isang sulyap. Sa katunayan, ako ay Chusai mula sa kaharian ng fiend. Panipi. Tumalon ang titig ni Brielle sa pagitan nilang tatlo. Si James ay isang prodigy ng lahi ng tao mula sa Earth. Ang Chusai, sa kabilang banda, ay mula sa Fiend Realm.
Kung maaari siyang maglakbay mula sa Fiend Realm hanggang sa Demon Realm, mayroon siyang alinman sa peerless powerhouse na sumusuporta sa kanya, o siya ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse mismo. Samantala, si Henrik ang Panginoon ng Demon Realm. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit maraming mga tao na may napakagandang pinagmulan dito ngayon? Panipi. Nagtataka si Brielle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2475. Kung ito ay Chusay mula sa Fiend Realm, Henrik mula sa Demon Realm, o James mula sa Earth, alam ni Brielle na hindi niya kayang saktan ang anuman sa kanila. Bagaman siya ay lubos na hinahangaan at may talento, hindi siya maaaring kumilos ng mayabang sa harap ng mga taong ito. Sa gayon, malugod niyang tinanggap ang mga ito. Ang tatlo sa kanila ay umupo ng paisa-isa. Tumayo si Brielle sa tabi nila. Tumingin si James kay Chusay, hindi sigurado kung paano alam ng huli ang kanyang mga pinagmulan dahil hindi pa niya sinabi sa sinuman ang tungkol sa kanyang sarili. Tumingin si Chusay kay James at sinabi na nakangiting. Hindi mo na kailangang patuloy na titigan ako. Ang salita ng iyong kamakailang mga nagawa at aktibidad ay kumalat sa buong universo. Ang sinumang may kahit na kaunting kakayahan ay malalaman ang iyong pag-iral. Panipi. Ganun ba? Natigilan si James. Hindi niya inaasahan ang salita ng kanyang sarili na maglakbay sa buong universo. Sagot ni Chusay, syempre. Ang mga nilalang sa buong universo ay nagbibigay pansin sa mundo, naghihintay para sa selyo nito at ang Galactic Highway upang buksan. TSK nakuha mo ang dalawa sa mga providences at may mga infinity steles pati na rin ang 5 elemento ng Genesis. Mahirap na hindi maakit ang pansin. Panipi. Hinawakan ni James ang kanyang ilong. Ang balita ay kumalat sa buong universo talaga. Ipinaliwanag ni Chusay ang kanyang layunin ng pagbisita, na nagsasabing may ngiti, dumating ako sa kaharian ng demonyo upang maging kaibigan ka, ikaw ay isang taong may malaking kapalaran, at ang makalangit na landas ay nasa tabi mo. Tiyak na magbibigay sa iyo ng malaking tulong. Kung makipagkaibigan sa iyo, pagpalain ako ng ilan sa iyong swerte. Panipi. Sinabi ni James na hindi sam-asang-ayon, ang makalangit na landas ba ay nasa tabi ko. Kung sinusubukan kong tulungan ako, hindi nito may lalagay ang selyo ng Elysian sa aking katawan, at hindi ko nahaharapin ang embodimentong landas ng langit habang sinusubukan na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Panipi. Sinabi ni Chusay ng may ngiti, iba ang bagay na iyon, at hindi rin ito nakakaapekto sa iyong swerte. Ang aking mga panauhin, gusto mo bang magkaroon ng makakain? Si Brielle ay naghahanap ng isang pagkakataon upang magsalita ngunit hindi makahanap ng pagbubukas. Sa wakas, kinuha niya ang pagkakataon at tinanong sila ng isang katanungan. Pagkatapos lamang ni James na sa wakas ay sumulyap kay Brielle. Si Brielle ay may mga katanji tanging tampok, patas na balat, at mga mata na malinaw na kristal. Kahit na siya ay nagsalita sa kanila ng mapagpakumbabang. Nagradiated pa rin siya ng isang marangal at kagalang-galang na pag-uugali. Tunay na siya ay isang bihirang at nakakainis na kagandahan. Gayunpaman, hindi nakakakita si James ng anumang espesyal sa kanya na nabigyang katwiran siyang naging unang tao na naging isang Grand Emperor sa kanilang oras. Bukod sa pagiging maganda, walang pambihirang tungkol sa kanya. Kahit ano ang gagawin, bahagyang inalis ni Henrik ang kanyang kamay. Siya ay orihinal na dumating upang makita si Brielle. Gayunpaman, hindi na siya interesado sa kanya. Nakatitig siya kay Chusay. Sinusubukang makita sa pamamagitan niya. Tila nakikita sa pamamagitan ng mga saloobin ni Henrik, sinabi ni Chusay. Sa totoo lang, mayroon akong isang napaka-ordinaryong pinagmulan. Kumpara sa inyong dalawa, wala akong espesyal. Ikaw, sa kabilang banda, ay kamangha-manghang, Sir Henrik. Bagaman wala kang mataas na ranggo ng paglilinang, ikaw na ang Panginoon ng demonyo. Panipi. Ano? Naririnig ito, natigilan si James. Tiningnan niya si Henrik at tinanong, why ikaw ang Panginoon ng demonyo? Tungkol sa, Henrik awkwardly scratched ang kanyang ulo at sinabi, ito ay isang napakahabang kwento. Bumalik siya sa nakaraan. Matapos ang isang maikling sandali, sinabi niya muli, lahat ay kailangang ipaliwanag mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Sa panahon ng Primordial Age, maraming mga powerhouse ang umiiral sa demonyong kaharian. Gayunpaman,
ang isang tiyak na powerhouse ay nakakuha ng pananaw sa lihim ng langit at natutunan tungkol sa hinaharap. Sa makatuwid, kumilos siya ayon sa kapalaran at sinalakay ang mundo. Maraming mga Grand Emperor ang namatay sa labanan na iyon, at ang mga Grand Emperador ng Demon Race ay halos mapatay. Ang mga nakaligtas sa lahat ay napunta sa pag-iisa pagkatapos nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2476. Sa panahon ng labanan sa lupa, maging ang Panginoon ng Demonyo at ang pinuno ng Azurin ay namatay. Naririnig ito, nakaramdam si James. Tinanong niya, dahil ang powerhouse na ito ay nakakuha ng pananaw sa lihim ng langit at alam na mamamatay siya, bakit niya inilunsad ang pag-atake sa mundo? Nakagambala si Chusai at ipinaliwanag, sapagkat ito ay may kasamang mangyayari. Ito ang desisyon ng langit na landas. Kahit na ang mga Grand Emperador na ito ay hindi umaatake sa Earth, walang makatakas na kamatayan. Gayunpaman, ang pag-atake sa mundo at pagsunod sa paraan ng langit na landas ay nagbigay sa kanila ng isang payat na pagkakataon na mabuhay. Hindi pa ito oras, ngunit ang mga Grand Emperador na namatay na ang nakaraan ay maaaring mabuhay kung ito ang tamang oras. Panipi. Tumango si Henrik at sinabi, "Yip, tama iyon." Kung kumilos sila alinsunod sa paraan ng langit na landas, nagkaroon sila ng maliit na sulyap na mabuhay. Kung hindi, sila ay tunay na mapupuksa ng pagkakaroon. Pagkatapos, nagpatuloy si Henrik sa kanyang paliwanag. Maraming mga Grand Emperador ang nahulog sa labanan na iyon, at ang lupain ng demonyo ay nawala din ang Panginoon. Matapos ang labanan, ang kaharian ng demonyo ay nagsimulang mabawi mula sa kanilang mga pagkalugi. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga angkan ay nagtipon upang pumili ng isang bagong Panginoon para sa demonyong kaharian. Ang aking guro ay isang Grand Emperor din. Gumamit siya ng isang kataas-taasang kayamanan upang maiwasan ang sakuna at nakaligtas. Sa panahon ng halalan ng isang bagong Panginoon, nasobrahan ng aking guro ang iba pang mga kandidato at nararapat na nakakuha ng posisyon ng Panginoon ng demonyo. Pagkatapos, lumitaw ako, at inihayag ng aking guro na ipasa sa akin ang posisyon ng Panginoon ng Demon Realm. Tiningnan ni Henrik si James at sinabi, "Iyon ang nangyari. Bagaman ako ang Demon Realm Lord, wala akong tunay na kapangyarihan. Kung hindi ito para sa aking guro na sumusuporta sa akin, wala talagang mag-aalaga sa akin." Panipi. Nag-shock si Chusai at sinabing, "Kahit na, medyo kahanga-hanga ka. Hindi bababa sa walang sino man sa kaharian ng demonyo ang nangahas na hawakan ka." Panipi. Siyempre, buong pagmamalaki na sinabi ni Henrik. "Magaling ka sa iyong mga salita. Gusto kita." Panipi. Si James ay hindi interesado sa mga mababaw na bagay, sa halip, mas interesado siya sa labanan na nangyari noong sinaunang panahon. Hindi niya maiwasang magtanong, ang mga demonyo ba ay talagang umaatake sa Earth dahil sumunod sila sa kapalaran? Ano ang ibig mong sabihin sa mga ito ay fated na mangyari? Panipi. Nagkibit balikat si Henrik at sinabing, "Sino ang nakakaalam? Ang aming ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa, at hindi namin magagawa. Maunawaan ang mga bagay na ito maliban kung tayo ay naging mga Grand Emperador." Panipi. Tumango si Chusai at sinabi, "Ang mga bagay na ito ay lampas sa amin. Kalimutan natin ito sa ngayon. Brielle, mabilis na kumuha sa amin ng ilang mabuting alak. Gusto kong magkaroon ng ilang magagandang inumin kasama ang dalawang ngayon." Panipi. "Sige," sagot ni Brielle nang may ngiti at mabilis na lumingon upang maghanda ng alak para sa kanila. Matapos siyang lumingon, ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi kasiya siya. Nagungol siya sa loob, "Ano ba? Iniuutos niya ako tulad ng isang maid." Panipi. Di nagtagal, bumalik si Brielle kasama ang isang mahusay na pagkain at mabangong alak. Kinuha niya ang papel ng isang maid at nagbuhos ng alak para sa tatlo sa kanila. "Ano ang iniisip mong dalawa tungkol sa pagiging sinumpaang mga kapatid?" Matapos uminom ng ilang alak, iminungkahi ni Chusai na ang tatlo sa kanila ay nanunumpa na mga kapatid. Sinabi niya, "Isang pakiramdam tulad ng bawat isa ay nakilala namin ang bawat isa magpakailanman. Bakit hindi tayo maging sinumpaang kapatid? Mula ngayon pasulong, tayo. Ibahagi ang aming mga pasanin at kapalaran sa bawat isa." Panipi. Naririnig ito, sumulyap si Henrik sa Kuzel. Pagkatapos,
Lumingon siya kay James. Wala akong pagtutol. Ano sa palagay mo, G? Kaden. Panipi. Sinumpa ang mga kapatid. Natigilan si James. Tiningnan niya sina Henrik at Chusay, pagkatapos ay naisip. Bagaman ang dalawang ito ay hindi mga tao, mayroon silang pambihirang pinagmulan. Si Henrik ay isang powerhouse na nabuhay sa edad ng primordial. Bukod dito, siya ang Panginoon ng demonyo, at ang kanyang guro ay isang Grand Emperor. Samantala, si Chusay ay isang fiend mula sa Fiend Realm. Para sa kanya na maglakbay sa kaharian ng demonyo mula sa ibang kaharian, dapat ay mayroon din siyang kahangahangang pinagmulan. Walang pinsala sa pagiging sinumpa ang mga kapatid. Ito ay nakasalalay upang makinabang sa kanya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot si James, tulad ng alam mo na, ako ay isang tao mula sa Earth. Sa kabila ng pagiging isang maluwalhating edad para sa mga magsasaka, naaangkop lamang ito sa mga karera na hindi tao. Ang sangkatauhan ay halos mapapahamak sa panahong ito, at makakatagpo ako ng maraming problema sa hinaharap. Panipi. Tumayo si Chusay at sinabing walang pakialam, walang takot. Anuman ang mga sakuna na dumarating sa iyong paraan, ang tatlo sa amin ay makakasama sa kanila. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2477. Oo naman. Gawin natin ito. Panipi. Binuksan ni Henrik ang kanyang bibig at sumang-ayon, na walang pagtutol sa mungkahi. Patuloy na nagsasalita si James. Nakakuha din ako ng maraming mga boons at kayamanan, na nakakaakit ng maraming karma sa akin. Minsan ay narinig ko mula sa isang powerhouse na ang mga taong malapit sa akin ay magbabahagi ng aking karma. Maaari akong magdala ng maraming mga problema sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Chusay. Iyon ay sinabi, ikaw ay isang taong may malaking kapalaran. Ang paglapit sa iyo ay bibigyan din kami ng ilan sa iyong swerte. Magiging maswerte din tayo sa hinaharap. Ang swerte ay isang mahalagang aspeto sa mga magsasaka. Panipi. Walang dapat alalahanin. Hindi nag-aalala si Henrik tungkol kay karma. Sabi ni James, sige, dahil hindi kayong nag-iisip, bakit ako dapat tumutol? Panipi. Hoy, mabibilang mo rin ako. Nakatayo, hindi maiwasang ma-interject si Brielle sa pag-uusap, nais ko ring sumumpa sa mga kapatid. Tiningnan siya ni Henrik at sinabing, babae ka. Hindi ka dapat makisali sa mga bagay na ito. Dagdag pa, hindi mo na kailangang mag-abala sa iyong sarili na maging isang sinumpaang kapatid. Maaari mo lamang pakasalan si James. Siya ay may walang limitasyong potensyal at makakakuha ng mahusay na mga boons. Tiyak na siya ay magiging Human Realm Lord sa hinaharap. Panipi. Siya, si Brielle ay sumulyap kay James. Mabilis na tinalikuran ni James ang mungkahi. Huwag mag-spout na walang kaparerikan. May asawa na ako. Panipi. Nag-shock si Henrik at nanunukso, ano ang mali sa pagkakaroon ng asawa? Hindi ka lang magpakasal sa isa pa. Ang malakas ay palaging napapaligiran ng magagandang kababaihan. Panipi. Hindi nag-abala si James sa pag-uusap kay Henrik. Tinanggihan din ni Chusay ang ideya. Hindi ka dapat makagambala sa mga bagay na ito, MS. Lobran. TSK. Ayaw ko pa rin, si Brielle ay may isang hindi kasiya siyang ekspresyon. Ang tatlong gumawa ng mga paghahanda, pagkatapos ay lumuhad sa lupa ng magkasama. Sino ang magiging panganay na kapatid? Tumingin si James kay Henrik at Chusay sa tabi niya. Sagot ni Henrik, ikaw, syempre, sumang-ayon din si Chusay na, dapat ikaw ang panganay na kapatid. Si Henrik ang magiging pangalawang kapatid, at ako ang magiging bunso. Tumawa si Henrik at sinabing, mabuti sa akin ang tunog. Sumama si James. Patuloy na nagsasalita si Henrik. Hayaan ang langit at lupa na maging saksi ko ngayon. Ako, si Henrik Declan, ay nanumpa na maging kapatid ni na James at Chusay. Sa kabila ng hindi nauugnay sa dugo, ibabahagi natin ang aming mga pagpapala at paghihirap mula ngayon. Panipi. Sinumpa rin ni Chusay ang kanyang panunumpa. Chusay Gale, nanunumpa na maging kapatid kasama sina James at Henrik ngayon. Bagaman hindi namin ibinabahagi ang parehong petsa ng kapanganakan, inaasahan nating mamatay ng magkasama. Panipi. Hinati ni James ang kanyang mga labi at ipinangako, isa, James Caden, panata na maging kapatid kasama sina Henrik at Chusay mula ngayon pasulong,
Nagbabahagi tayo ng parehong pasanin at naglalakad sa parehong landas. Panipi. Ang tatlo sa kanila ay nanumpa ng kanilang mga panunumpa. Sa sandaling iyon, nakaramdam si James ng kaunting koneksyon kina Henrik at Chusay. Gayunpaman, ang koneksyon na naramdaman niya ay hindi mailalarawan. Ang trio ay tumayo ng sabay-sabay. Nakangiting sinabi ni Henrik, naramdaman mo ba na ang koneksyon na itinatag sa pagitan naming tatlo, James? Tumango si James. Ipinaliwanag ni Henrik, ang tatlo sa atin ay mga magsasaka. Ngayon na gumawa kami ng isang panunumpa, ang makalangit na landas ay lumikha ng isang bono sa pagitan namin mula ngayon, kami ay halos tunay na mga kapatid. Kung ang sino man sa atin ay lumalabag sa panunumpa ng kapatiran, siya ay parurusahan ng makalangit na landas. Panipi. Nagulat si James. Hindi niya inakala na ang paggawa ng isang panunumpa ay magiging seryoso sa isang bagay. Sapat na dito. Toast, aking mga kapatid. Panipi. Sige, uminom tayo. Uminom kami hanggang sa bumagsak tayo ngayon. Ang tatlo ay magkasama, nalulunod ang kanilang mga sarili sa mga inumin at mabuting pagkain. Si Brielle, sa kabilang banda, ay kumilos bilang kanilang lingkod. Kasabay nito, tahimik niyang naobserbahan at sinuri ang mga ito. Si Henrik ay isang magsasaka ngunit hindi ang kanyang perpektong uri. Ang mga madulas na pamamaraan ni Chusay ay hindi rin gusto niya. Kabilang sa tatlo, si James lamang ang tila normal. Pinag-isipan niya kung sasali ba si James sa kompetisyon upang mapanalunan ang kanyang kamay sa kasal. Kasabay nito, naisip din niya kung dapat niyang gawing madali para sa kanya na gawin ito sa pamamagitan ng kompetisyon. Matapos ang trio ay nanumpa sa kanilang kapatiran, nasiyahan sila ng pinong alak sa Labhin Tower. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2478. Concurrently, maraming mga powerhouse na natipon sa labas ng banal na dimensyon ng Hadoan clan ng Demon Realm. Ang mga powerhouse na ito ay nasa lahat ng banal na ranggo. Ang isang Grand Emperor ay kasama rin sa kanila. Ito ang Grand Emperor ng Hadoan. Tumayo siya sa unahan ng karamihan habang ang natitira ay nagtipon sa likuran niya, nakatingin sa malayo. Bigla, isang crack ang lumitaw sa unahan nila, at isang tao ang lumakad palabas ng walang bisa. Siya ay isang gwapong tao na may pambihirang pag-uugali. Nakasuot siya ng itim na balabal. Batang guro, sa sandaling lumitaw ang lalaki, sinalubong siya ng isang malakas at malinis na pagbati. Ang lalaki ay walang iba kundi si Lucifer. Ang Grand Emperor ay lumakad sa kanya. Ang Grand Emperor ay isang taong nasa gitnang may edad na nakasuot ng isang puting balabal. Sa isang ngiti, binati niya si Lucifer. Maligayang pagdating, Batang Master. Sinulyapan ni Lucifer ang nasa gitna na taong may edad at tiningnan ang mga powerhouse ng clan ng Hadoan na natipon sa likuran niya. Pagkatapos, tumango siya ng basta-basta bilang tugon. Tinanong ni Lucifer, sino ito? Ang kanyang pangalan ay Brielle Lobran. Siya ay mula sa Mortal Dimension at isang miyembro ng Lobran clan. Napakatalino din niya. Sa kabila ng kanyang kabataan, malapit na siya sa pagiging isang sambong. Sa kanyang kagandahan at karunungan, siya ay isang perpektong tugma para sa iyo. Panipi. Ang mga browser ni Lucifer ay bahagyang nag-furrow. Ang kanyang ama ay dating pinuno ng clan ng Hadoan. Gayunpaman, namatay ang kanyang ama sa labanan. Ang angkan ng Hadoan ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng taong nasa gitna na ito. Siya ay isang Grand Emperor na nagngangalang Tigranes Xanthipos. Ang Tigranes ay may kumpletong kontrol sa angkan ng Hadoan. Ang angkan ng Hadoan ay ang pinakamalakas na angkan ng kaharian ng demonyo, at kahit na ang mga Azurines ay hindi maihahambing. Ang pinuno ng Azurin ay naging Panginoon ng Demon Realm. Gayunpaman, namatay siya sa digmaan laban sa Earth, at ang angkan ng Azurin ay nawala ang kanilang paghahari sa kaharian ng demonyo. Bagaman ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik sa Demon Realm, alam niya ang tungkol sa Tigranes. Sa kabila ng pagtawag sa kanya ng Batang Master, ambisyoso si Tigranes at nais na lupigin ang kaharian ng demonyo. Ang kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni Lucifer ay medyo mababa, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang kompromiso sa ngayon. Matapos isipin ito, sumagot si Lucifer, sasabay ako sa anumang inayos mo. Ang Grand Emperor ng Hadoan na si Tigranes, ay nagsabi,
Kahit na ang aming angkan ay nakarating sa isang kasunduan sa Labrans, tila si Brielle ay laban sa kasal at nag-ayos ng ilang uri ng paligsahan para sa mga suitors na manalo ng kanyang kamay sa kasal. Ikakasal siya sa sino mang talunin siya. Panipi. Gaano katagal hanggang sa paligsahan? Sumagot si Tigranes, 1 buwan. Tumanggaw si Lucifer at sinabi, sige. Sa kasong iyon, pupunta ako sa pag-iisa para sa isang sandali upang ganap na maisaaktibo ang dugo sa loob ng aking katawan. Panipi. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Lucifer at umalis. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay, Batang Master. Isang malinis at malakas na palm na tunog mula sa likuran niya. Matapos umalis si Lucifer, agad na nawala ang ngiti sa Tigranes. Naisip niya sa kanyang sarili, kung hindi dahil naiwan ng iyong ama ang maraming malapit na mga confidant, sa palagay mo ba ay mag-abala pa rin ako sa iyo? Panipi. Samantala, ang isang babae ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng isang nakapangangilabot na lugar ng holy site ng Azurin. Ang kanyang katawan ay naglabas ng malakas na enerhiya ng demonyo at mabilis din na hinihigop ang nakapalibot na enerhiya. Ito ay Maxine. Maraming tao ang tumayo sa malapit at pinapanood siya. Ang reformasyon ng demonyong katawan ni Maxine ay malapit ng kompleto. Kapag matagumpay na binabago ni Maxine ang kanyang katawan sa isang demonyong katawan, siya ang magiging pinakadakilang magsasaka sa panahong ito. Mabilis siyang lalago sa isang maikling panahon at maging isang Grand Emperor ng walang oras. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa aming angkan. Panipi. Oo. Ang klan ng Hadoan ay pinipigilan ang US na hindi tumitigil kamakailan. Sa ngayon, maaari lamang tayong makompromiso. Habang tinalakay ang ilang mga powerhouse, biglang sumabog ang katawan ni Maxine na may napakalaking enerhiya na demonyo. Ang kapangyarihan ay bumaril sa mga ulap at nabuo ang isang hindi kilalang itim na ulap. Sa di kalayuan, isang powerhouse ang sumigaw, ang pagbuo ng demonyong katawan ay nakumpleto. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2479. Maraming taon na ang nakalilipas, tumungo si Maxine sa Mount Bain mula sa Kensington upang hanapin si James. Gayunpaman, naharang siya ni Marcelo. Ipinadala ni Marcelo si Maxine sa kaharian ng demonyo. Nakita ng klan ng Azurin ni Marcelo ang potensyal sa Maxine at inilagay siya sa banal na site upang baguhin ang kanyang katawan sa isang demonyong katawan. Sa paglipas ng mga taon, ang katawan ni Maxine ay napuspos ng enerhiya ng demonyo. Bukod dito, ang pinuno ng Azurin clan ay hindi mabilang ng kanyang mga kayamanan upang matulungan ang reforma sa katawan ni Maxine sa isang demonyong katawan. Ang katawan ni Maxine ay ganap na nabago, at wala na siyang isang mortal na katawan ngunit isang walang kapares na demonyong katawan. Ang pinuno ng Azurin clan, din ang ama ni Marcelo, ay ngumiti nang makita ang demonyong enerhiya na naglalabas mula sa katawan ni Maxine. Sinabi niya, sa kabutihang palad, ang aking mga kayamanan ay hindi ginamit ng walang kabuluhan. Nakuha ni Maxine ang isang demonyong katawan, at ang kanyang lakas ay magpapanatili ng skyrocketing. Ibinalik ni Maxine ang kanyang enerhiya at lumakad papunta sa Kylum. Tumingin siya sa kanya at tumawag ng magalang. Sir, tumanggaw si Kylum at sinabi, magaling ka na, Maxine, ang iyong demonyong katawan ay kumpleto na ngayon. Mula rito, ang iyong lakas ay mabilis na mapapabuti. Ang isang enerhiya ng Taybak ay lumitaw sa sukat ng mortal ilang oras na ang nakakaraan, at nais kong agawin ito para sa iyo upang pinuhin bilang iyong Yogacara. Pinlano ko para sa iyo na kumuha ng landas ng swordsmanship. Sa kasamaang palad, ang isa pang powerhouse ay nagpakita at inaangkin ito. Gayunpaman, hindi mo kailangang masiraan ng loob. Natagpuan ko na ang isa pang mahusay na Yogacara para sa iyo. Kapag naabot mo ang ranggo ng mage, ito ay isang napakalakas na Yogacara. Panipi. Salamat, Ginoo. Ipinahayag ni Maxine ang kanyang pasasalamat. Sinabi ni Kylum, ngayon ay isang maunlad na edad para sa lahat ng mga karera na hindi tao ngunit ang wakas para sa sangkatauhan. Dahil ikaw ay tao, mayroong isang selyo ng Elysian sa iyong katawan, at magiging mahirap para sa iyo na gumawa ng mga tagumpay. Gayunpaman, mayroon kang isang kakilakilabot na katawan ng demonyo ngayon ang selyo ng Elysian ay wala sa iyo. Iwanan natin ang kaharian ng demonyo at maghanap sa universo para sa iyong Yogacara.
Panipi. Tinanong ni Maxine, ano ba talaga ang Yogacara na sinusubukan mong hanapin para sa akin? Sumagot si Kailam, tinatawag itong walang katapusang apoy. Naguguluhan si Maxine dahil hindi pa siya nakarinig ng walang katapusang apoy bago at walang kabuluhan tungkol dito. Ipinaliwanag ni Kailam, ang Infinite Flame ay isang pambihirang enerhiya sa loob ng universo na umiiral lamang sa loob ng mga sobrang kalawakan. Ang isang maliit na walang hanggan na apoy ay sapat na upang sirain ang isang buong kalawakan. Mula sa iyong pag-unawa, ang Milky Way ay marahil isang malaking kalawakan, di ba? Gayunpaman, maaari mong sirain ang buong Milky Way sa pamamagitan ng paglilinang ng walang katapusang apoy sa kanilang matinding panipi. Huff, naririnig ito, huminga ng malalim si Maxine. Ang pag-iwas sa Milky Way na may isang Yogacara lamang ay isang kakilakilabot na pag-asam. Hayaan mo na, hindi nag-aksaya si Kailam anumang oras. Siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya na materyal sa labas ng kanyang kamay. Ang enerhiya na nakabalot sa Maxine, na dinala siya mula sa kaharian ng demonyo at sa universo. Sinimulan nila ang kanilang paghahanap para sa Infinite Flames. Samantala, si James at ang kanyang dalawang sinumpaang kapatid ay umiinom pa rin sa Labyrinth Tower. Naghahain sila ng pambihirang alak. Kaya, nalasing pa rin si James sa kabila ng pagiging isang magsasaka. Nang magising siya, 3 araw na ang lumipas. Muli na ang kamalayan ni James ngunit nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Gamulong siya mula sa kama at malumanay na hinaplos ang kanyang mga templo. Umupo siya sa kama at naskan ang kanyang paligid. Siya ay nasa isang napakamaginhawang silid tulugan. Sa loob ng silid, mayroong isang malabong halimuyak. Nasaan ako? Nagtaka si James. Gising ka, James. Itinulak ni Henrik ang bukas na pinto at lumakad papunta sa silid tulugan. Sumunod din si Chusay sa likuran niya at pumasok sa silid. Kapag ang dalawa ay pumasok sa silid, sinabi ni Chusay, 3 araw ka na natutulog, James. Ang alak ay talagang makapangyarihan. Malumanay na hinaplos ni James ang kanyang mga templo. Maraming taon na mula nang uminom siya ng marami. Sinabi ni Henrik, nasa Mount Lutheran kami, ang base ng Lobran. 3 araw na ang nakalilipas, nalasing kami, at ibinalik kami ni Brielle sa kanyang angkan. Panipi. MHM. Tumanggo si James, lumabas mula sa kama, at umalis sa silid. Maaga pa ng umaga, at ang araw ay lumiwanag ng diretso sa kanya. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng mainit at komportable. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2480. Sinabi ni Chusay, mayroon pa ring isang buwan hanggang sa ang body fruit ay tumatanda at si Brielle ay humahawak sa paligsahan sa kanyang kamay sa kasal. Oras ng kakanyahan ngayon, James. Kailangan mong linangin ng masigasig. Kung hindi, hindi ka tatayo sa paligsahan at mabibigo na magpakasal kay Brielle. Panipi. Sumagot si James, wala akong interes sa kanya. Siya ay taos-puso tungkol sa hindi pagkakaroon ng anumang pagmamahal sa kanya. Kahit na siya ay kasing ganda ng isang bulaklak, hindi siya interesado. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila si Brielle. Nakasuot siya ng isang puting damit, ipinapakita ang kanyang kaaya-aya na figure. Ang kanyang balat ay patas, at sinenyasan niya ang kanyang karaniwang marangal na pag-uugali. Habang naglalakad, narinig niya ang mga salita ni James, at ang kanyang magandang mukha ay bahagyang nagagalit. Anong klaseng babae siya? Si Brielle ang pinakamagandang babae ng Mortal Dimension. Hindi mabilang na mga suitors ang dumating upang hilingin ang kanyang kamay sa kasal. Gayunpaman, walang tigil na inaangkin ni James na walang interes sa kanya. Galit na lumakad siya at tinitigan si James, na nagsasabing hindi nasisiyahan, huwag masyadong isipin ang iyong sarili. Sinabi mong wala kang interes sa akin. Well, nahanap din kita na hindi nakakaintriga. Hindi mo rin ako karapat-dapat. Panipi. Si Brielle ay kumukulo ng may galit matapos marinig ang maliwanag na kawalang interes ni James sa kanya. Kaya, ipinahayag niya ang kanyang hindi kasiya siya. Kaya paano kung ikaw ay mula sa Earth? Ang lahi ng tao na dati ng labis na lakas, ngunit iyon ang lahat sa nakaraang sangkatauhan ay ang pinakamahina na lahi sa universo ngayon. Batay sa katotohanan ito lamang, hindi ka karapat-dapat sa akin. Panipi.
Bagaman nakakasakit ang mga salita ni Brielle, hindi siya mali. Noong nakaraan, pinasyahan ng mga tao ang iba pang karera. Gayunpaman, ang mga kalamidad ay tumama, at ang mga tao ay hindi na higit na mataas na lahi. Matagal na nawala ang edad kung saan naghari ang mga tao. Ngayon, sila ang pinakamahina sa lahat ng karera. Hindi siya tinanggihan ni James. Sumulyap siya sa kanya ngunit hindi nag-abala na tumugon. Inunat niya ang kanyang katawan at sinabi ng sluggishly. Pagkatapos matulog ng ilang araw, ang aking baywang at likod ay nakakaramdam ng sakit. Si Henrik, Chusay, maglakad-lakad. Matagal na akong nasa lupain ng demonyo ngunit wala pa akong pagkakataon na maglakad-lakad pa. Panipi. Sure bagay. Nag-shock si Henrik. Sinulyapan ni Chusay ang galit na si Brielle at ngumiti. Pagkatapos, sinundan niya sina James at Henrik. Matapos umalis ang trio, binato ni Brielle ang kanyang paa ng galit. Ang higit na walang malasakit na si James ay tinatrato siya, mas pinasisigla nito ang kanyang galit. Si Brielle ay isang magandang prodigy na magiging sentro ng atensyon at magalang na magalang kung saan siya magpunta. Gustong-gusto niya ang hitsura ng paghanga na ibinigay sa kanya ng ibang tao. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao na may hanggal na pagsamba ay nalulugod sa kanya. Gayunpaman, hindi rin siya tinitingnan ni James ng diretso sa mata. Paano siya hindi masiraan ng loob? Ito ay natural lamang para sa kanya na makaramdam ng galit. Ang trio ay gumala sa malawak na mga kalye ng Lobstead. Sinuri ni James ang nakagaganyak na mga kalye at ang iba't ibang mga nilalang na naglalakad sa paligid. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang bahagyang labi. Biglang sinabi ni Henrik, James, ang iyong kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa. Hindi ito katanggap-tanggap. Kailangan nating maghanap ng paraan upang matulungan kang mapabuti sa lalong madaling panahon. Panipi. Sinabi ni James, gusto kong gawin ito, ngunit kailangan kong pagbutihin ang aking hakbang sa paglilinang. Hindi ako makakakuha ng anumang mga shortcut, at hindi ako maaaring magmadali ng mga bagay. Panipi. Bagaman nais niyang kainin ang prutas ng body at maging isang sambong kaagad. Matindi ang pagsalungat ni Sophie sa ideya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2481 mayroong hindi mabilang na mga espiritual na prutas sa loob ng paninirahan sa langit. Gayunpaman, bihirang pinahintulutan ni Sophie si James na ubusin ang mga ito. Pinayagan lamang siyang dalhin sila minsan sa mga kritikal na sandali. Kailangan niyang linangin ang hakbang-hakbang at manatiling saligan upang maabot ang pinakatanyag ng paglilinang. Madali para sa kanya na mapagbuti ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga espiritual na prutas kung hindi siya naglalayong maabot ang tuktok. Biglang naisip ni Henrik ang tungkol sa isang bagay at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, naalala ko na mayroong isang napakamahiwagang lugar sa Mount Lutheran. Dapat mayroong isang primordial pulse na gumagawa ng masaganang primordial energy. Talaga, ang mukha ni James ay naiilawan ng tuwa. Narinig niya ang mga primordial pulses at primordial na enerhiya bago. Kapag bukas ang selyo ng Earth, ang primordial energy ay ilalabas ng sagana sa mundo. Lumilikha ito ng isang maunlad at hindi kapani-paniwalang edad. Sumagot si Henrik, syempre, ang mga primordial pulses ay bihirang sa sukat ng mortal, at isang maliit lamang na umiiral ang karamihan sa mga primordial pulses na ito ay kinokontrol ng mga pangunahing angkan. Marami sa kanila sa banal na sukat na mahirap ipasok ang primordial vein ng Lobran. Kahit na hindi ko mag-order sila upang payagan kang mag-access. Nakipag-ugnay si Chusay, kung hindi siya makakapunta doon ng bukas, maaari siyang laging mag-sneak. Totoo, tumanggo si Henrik na may ngiti. Ang tatlo ay nagsimulang magbalangkas ng isang plano kung paano ipasok ang primordial vein ng Lobran. Pagkaraan nito, nagtanong si Henrik para sa ilang impormasyon tungkol sa primordial vein ng clan ng Lobran. 3 araw siyang gumugol hanggang sa wakas nalaman niya ang eksaktong lokasyon nito. Ang primordial vein ay matatagpuan sa likod ng bundok ng Mount Lutheran. Ang Lobran clan ay nag-set up ng isang pormasayon upang maiwasan ang primordial energy mula sa pagtulo sa labas. Nang walang pahintulot, ang mga miyembro ng Lobran clan ay hindi pinapayagan na linangin sa banal na site kung saan matatagpuan ang primordial vein. Ang mga miyembro ng Lobran clan ay sumunod sa kanilang mga panuntunan ng lipi. Kaya,
Walang seguridad sa paligid ng banal na site sa Back Mountain. Dapat kang pumunta ngayon, James. Matapos mong maabot ang Primordial Vein, kumuha ng Sophie upang mag-set up ng isang pagbuo ng oras para sa iyo upang linangin doon. Sigurado ako na ang iyong lakas ay mabilis na mapapabuti, sabi ni Henrik. Sinabi ni Chusai, nagtanong ako sa paligid at nalaman kong wala silang mga bantay sa paligid ng lugar. Madali kang makapasok. Bukod dito, ang mga powerhouse ng Lipi ay halos hindi pumunta doon. Walang panganib. Sige na, hindi ka namin sasama. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Chusai ang isang mapa. Ito ay isang mapa ng Back Mountain ng Lobran Clan. Tinanggap ni James ang mapa at sinabi na nakangiting. Salamat, kayong mga lalaki. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa kaharian ng demonyo ay upang mapagbuti ang kanyang lakas upang neutralisahin ang ikatlong kapahamakan ng Earth nang sumakit ito. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ito, hindi niya ito makaligtaan. Hinawakan ni James ang mapa at iniwan ang kanyang tirahan, diretso na patungo sa likurang bundok. Kasabay ng paraan, hindi siya bumagsak sa anumang iba pang mga nilalang. Di nagtagal, nakarating siya sa likurang bundok. Gayunpaman, mayroong isang malakas na pormasayon na nagpoprotekta sa likod ng bundok. Sa kasalukuyang lakas ni James, hindi niya maipasa ang pormasayon. Tiningnan ni James ang pagbuo at nagbulong, hindi binanggit ni na Henrik at Chusai ang anumang bagay tungkol sa isang pormasayon sa likurang bundok. Sinubukan niyang maglakad malapit dito ngunit agad na nag-trigger ng pagbuo. Siya ay sumabog ng isang malakas na puwersa at sinampal sa lupa. Nakakauwi si James sa kanyang mga paa at tiningnan ang pormasayon. Ito ay isang pagbuo ng hadlang na may isang puting glow, hinaharangan ang kanyang landas. Maaari mo ba akong tulungan na masira ang pormasayon? Tinanong ni MS. Sophie James si Sophie, na nasa loob ng langit. Oo naman. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Hindi ito isang advanced na pormasayon. Ito ay isang medyo average, sa katunayan. Maaari ko itong masira sa kisap mata ng aking daliri. Pinalakas ko na ang iyong lakas. Maaari ka lamang maglakad dito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2482. Pagkatapos ng tugon ni Sophie, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa sa kanyang katawan. Naglakad siya patungo sa pagbuo ng walang pag-aatubili. Sa oras na ito, madali siyang dumaan sa pagbuo ng hadlang. Matapos dumaan sa pagbuo ng hadlang, ang eksena sa harap niya ay agad na sumailalim sa mga marahas na pagbabago. Isang nakamamanghang tanawin na may magagandang bundok at malinaw na mga sapa ay lumitaw sa harap niya. Sa di kalayuan ay ilang mga nakabalot na bundok at isang nakamamanghang talon. Sa paa ng bundok ay isang ilog na napapaligiran ng isang kama ng mga bulaklak. Ang iba't ibang mga bulaklak at halaman ay lumago sa paligid, pagpipinta ng lugar na may mga nagliliwanag na kulay. Naglakad si James at nadama ang napakalakas na enerhiya ng Empyrean Spiritual. Ang mga pores sa buong kanyang katawan ay pinalaki, at huminga siya sa primordial energy mula sa paligid, na nagbigay sa kanya ng hindi mailalarawan na kaginhawaan. Hindi mapigilan ni James ang pagsigaw, ano ang masaganang primordial na enerhiya. Hindi pa niya naramdaman ang gayong makapangyarihang enerhiya kahit saan pa bukod sa loob ng celestial na tirahan. Alam ni James na makakakuha siya ng 2 beses sa resulta kung nagsasanay siya sa lugar na ito. Sumulong siya sa lugar. Hindi nagtagal, bigla siyang nagyelo. Isang babae ang nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa ilog ng maaga. Hindi siya nakasuot ng anumang damit, at ang kanyang perpektong figure ay ipinakita mismo sa harap ng mga mata ni James. Si James ay bahagyang na-fluster nang makita siya. Ang babaeng nagsasanay sa ilog ay Brielle. Ang lugar na ito ay ang banal na site ng Lobran Clan, ngunit kahit na ang mga miyembro ng Lipi ay hindi makapasok ng walang pahintulot. Kaya, ang lugar ay naging kanyang lugar ng pag-iingat sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga ilog ay hindi na puno ng ordinaryong tubig ngunit nabuo ng primordial energy. Habang nakatuon sa kanyang paglilinang, biglang nadama ni Brielle ang isang bagay na hindi normal at biglang nagtaas ng ulo. Agad siyang nagyelo nang makita ang isang tao na nakatayo sa baybayin, tinitigan siya. Makalipas ang ilang segundo, frantically sumigaw siya, "Ah!" Nag-flick ang kanyang katawan,
at agad siyang lumitaw sa baybayin. Ang isang damit ay mabilis na dumulas sa kanyang katawan at tinakpan siya. Ang magandang mukha ni Brielle ay nag-flush, at sinumpa niya, "Ikaw B*****. Kasabay nito, mabilis siyang lumipat at sinalakay si James. Si Brielle ay napakalapit sa pagiging isang sambong, at ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan kung pinakawalan niya ang mga ito ng buong lakas. Mabilis na yumapekto si James, ngunit huli na. Lumitaw si Brielle sa harap niya sa isang flash, at ang kanyang payat na braso ay nagtulak sa kanya. Sinubukan niyang yumigtad ngunit hindi niya ito magagawa sa oras. Si James ay sinaktan sa dibdib at nagpadala ng paglipad sa hangin. Bumagsak siya sa lupa at naglabas ng isang bibig ng dugo. Bagaman mayroon siyang matatag na pisikal na katawan na nasa unang yugto ng maid rank, hindi siya handa sa pag-atake ni Brielle. Kaya, nagtamo siya ng matinding trauma sa kabila ng pagkakaroon ng isang malakas na pangangatawan at patuloy na naglalabas ng dugo. Isang madugong sugat na nabuo sa kanyang dibdib. Ang pag-atake na ito ay papatayin sa kanya kung hindi para sa kanyang demonyong katawan. Matapos salakayin si Brielle, napanood niya si James na sumabog at nahulog sa lupa. Patuloy siyang naglalabas ng dugo at hindi makabangon. Sa sandaling iyon, ang kanyang galit ay hamupan ng malaki. Tumayo siya sa malayo at nagbulong. Ang prodigy mula sa Earth na nakuha ang Providence mula sa una at pangalawang kapahamakan ay hindi maaaring mahina iyon, di ba? Sa kabila ng sinabi nito, nag-aalala pa rin si Brielle. Natatakot siya na baka gumamit siya ng labis na lakas at pinatay si James. Naglakad siya upang suriin ang sitwasyon ni James. Gayunpaman, tumayo na si James at nakaupo sa lupa. Ang madugong sugat sa kanyang dibdib ay gumaling na. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at tiningnan si Brielle, na naglalakad papunta sa kanya. Brielle ay malakas, at si James ay walang tugma para sa kanya nang hindi gumagamit ng alinman sa kanyang lihim na sining. Si James ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Itinaas ni Brielle ang kanyang kamay ngunit hindi gumawa ng isang paglipat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tinitigan si James, nagtanong. "Bakit ka nasa holy site ng aking angkan?" Tumingin si James sa kanya at sinabi ng mahinahon, "Bilang isang babae, dapat kang maging mas banayad. Kung hindi, baka hindi ka makapag-asawa." Panipi. Ikaw. Magiging maayos si James kung nanatili siyang tahimik, ngunit kailangan lang niyang pukawin siya. Tumalon si Brielle sa hangin at inikat ang kanyang paa kay James. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hadlangan ang pag-atake. Gayunpaman, gumamit si Brielle ng maraming lakas. Si James ay ipinadala na lumilipad at bumagsak muli sa lupa. Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, nakaramdam siya ng sobrang sakit at hinaplos ang kanyang mga ngipin. Ang katawan ni Brielle ay sumabog at lumitaw muli sa harap ni James. Tiniklap niya ang kanyang mga braso at sinulyapan si James. Tumayo si James mula sa lupa, tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, at tiningnan si Brielle. Kinwestiyon ni Brielle, "Ang aming angkan ay nag-set up ng isang pormasayon dito, kaya paano mo ito nalampasan?" "Pumunta ako rito upang linangin." Hindi itinago ni James ang kanyang hangarin. Si Brielle ay nagsuot ng isang manipis na puting damit at mukhang napakakaakit-akit. Natigilan siya ni James. "Paano ka patuloy na nakatitig?" Ang magandang mukha ni Brielle ay nag-flush, at medyo nagalit siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at malapit ng hampasin. Agad na yumapekto si James at sumigaw, "Hindi ka tumitigil dito. Kung tinamaan mo ulit ako, baka mamatay ako." Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2483. Ha! Tumawa si Brielle at sinabing, "Dumating ka sa aming banal na site. Hindi mo ba alam ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan sa aming banal na site?" Panipi. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-sneak dito. Paano ko malalaman na ikaw ay ganap na hubad? Hindi ko rin sinasadya na makita ka ng ganyan. Ngunit, balat pa rin ito. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Panipi. Matapos magsalita, sumulyap si James kay Brielle. Kailangan niyang aminin si Brielle ay talagang may perpektong figure na hindi isang solong onsa ng labis na taba. Siya ay may nakamamanghang mukha at payat na mga binti. Walang alinlangan na ang kanyang kagandahan ay sapat na upang ibagsak ang isang buong bansa. Napansin ang titig ni James,
Namula si Brielle at hindi sinasadya na tumalikod. Sa sandaling iyon, medyo nahihiya siya. Huminga siya ng ilang malalim upang pakalmayan ang sarili. Itinuro niya at sinabing, umalis ka agad. Umupo si James sa lupa at sinabing, ang lugar na ito ay may masaganang primordial na enerhiya, na kung saan ay napakakapaki-pakinabang para sa aking paglilinang. Kasalukuyan akong nasa napakababang ranggo ng paglilinang, kaya plano kong linangin dito sa loob ng 1 buwan. Ikaw, galit si Brielle, nasa banal na lugar ng Lobran clan. Walang pinapayagan sa lugar, at siya lamang ang nagtatanim sa lugar na ito. Gayunpaman, si James ay kumikilos na parang ang lugar na ito ay kanyang sariling tahanan. Huwag isipin na hindi ako maglakas loob na gumawa ng anuman sa iyo dahil lamang sa pagsuporta sa iyo ni Henrik, James, galit na sabi ni Brielle. Sinusuportahan ako ni Henrik. Nag-shock si James at sinabing, nababagsak mo ito. Hindi ko na kailangan ng sino mang i-backup ako. Hindi ako nagbabalik ng alinman sa iyong mga pag-atake dahil ayaw kong labanan ang isang babae. Bagaman mayroon akong isang mababang ranggo ng paglilinang, baka hindi ka ang aking kalaban kung ako ay seryoso. Panipi. Hindi pinalalaki si James. Maaari niyang talunin ang isang sambong ngayon, hayaan si Brielle, na hindi kahit isang sambong. Gayunpaman, wala siyang hangarin na labanan siya. Ganun ba? Agad na hinaplos ni Brielle ang kanyang mga kamay at sinabing, halika sa akin. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Matapos mag-imbite kay James sa isang tunggalian, ang katawan ni Brielle ay sumabog ng malakas na enerhiya. Si James ay may walang magawa na ekspresyon. Ang kanyang layunin ay upang linangin sa lugar na ito para sa isang habang. Sinabi niya sa isang magiliw na tono, MS. Lobran, hindi, Diyosa Lobran, nais ko lamang nalinangin dito sa loob ng 1 buwan. Kailangan ba talaga ito? Ang paglilinang ko dito sa loob ng 1 buwan ay hindi ka pa makakaapekto sa iyo. Kailangan ba nating lumaban? Panipi. Nakompromiso si James mula noong siya ay nasa teritoryo ng Lobran. Ang ekspresyon ni Brielle ay tumaas matapos makita si James na tumalikod. Hindi imposibleng hayaan kang linangin dito, ngunit mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo. Gestured ni James para magpatuloy siya at sinabing, sige. Tiningnan ni Brielle si James, nascan siya pataas at pababa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2484. Naramdaman ni James ang isang maliit na hindi mapakali, na tinitigan ng isang magandang babae. Hindi niya maiwasang tumalikod ng bahagya at paalalahanan siya, mayroon akong asawa. Tumingin si Brielle sa kanya ng walang hiya at sinabi, Paf. Huwag masyadong isipin ang iyong sarili. Panipi. Naririnig ang kanyang tugon, nagbuntong hininga si James. Okay, mabuti iyon. Anong mga katanungan ang mayroon ka? Sige, sinabi ni Brielle, narinig ko na nakuha mo ang Infinity Steles at 5 elemento ng Genesis, na mga providences mula sa una at pangalawang kalamidad. Ang 2 kayamanan na ito ay mula sa Primeval Age. Sa una, ang mga nilalang sa buong universo ay hindi alam sa kanila. Gayunpaman, ngayon ay naging viral na. Maaari mo ba akong ipakita sa akin? Panipi. Iyon lang ang gusto mo. Ngumiti si James ng mahina at sinabing, sigurado. Sa isang pag-iisip, tinawag niya ang 108 walang hanggan na mga steles, at pinalibot nila ang kanyang katawan. Buong pagmamalaki na sinabi ni James. Ito ang mga Infinity Steles. Ang alamat ay ito ay walang kapantay na kayamanan na umiiral mula pa noong simula ng universo. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng kakilakilabot na lakas. Panipi. Nakatitig si Brielle sa 108 Infinity Steles at maramdaman ang lakas na nagmula sa kanila. Bulong siya. Ano ang isang maswerteng tao? Kaagad pagkatapos, inalis ni James ang Infinity Steles. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kamalayan upang ipatawag ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay naglalaman ng kapangyarihan ng 5 elemento. Gayunpaman, ang paglilinang ni James ay napakababa, at hindi niya maipalabas ang tunay na kapangyarihan ng 5 elemento. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang gamitin ang elemental na pag-iikot upang mapalakas ang kanyang lakas sa isang maikling panahon. Ito ang 5 elemento ng Genesis.
Ipinaliwanag ni James, ang 5 elemento ng Genesis ay isang kayamanan na nilikha ng 5 mga Diyos ng ninuno sa panahon ng panguna. Nang makita ang 5 elemento ng Genesis at naramdaman ang kapangyarihan nito, naiinggit sa kanya si Brielle. Bakit si James? Ano ang naging karapat-dapat niyang makuha ang mga kayamanan na ito? Naramdaman ni Brielle na hindi patas. Inalis ni James ang 5 elemento ng Genesis at sinabing, ipinakita ko na sa iyo. Ngayon, maaari ko siyang linangin sa loob ng 1 buwan, di ba? Panipi. Sige, panipi. Wala nang sinabi si Brielle at tumalikod. Naging hininga si James. Naupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa at tinanong si Sophie na nasa loob ng celestial na tirahan, maaari mo bang tulungan akong mag-set up ng isang pagbubuo ng oras dito, Ms. Sophie. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Oo naman, walang problema. Nagsasaliksik ako ng mga inskripsyon ng oras, kaya ang pag-set up ng 1 oras ng pagbuo ay dapat na 1 piraso ng cake. Panipi. Ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa labas ng celestial na tirahan at napapalibutan si James upang makabuo ng isang porma sayon. Nagsalita ulit si Sophie. Na-set up ko na ang pagbuo ng oras. Hanggat manatili ka sa pagbuo, ang paglipas ng oras ay pareho sa oras ng silid. 1 buwan sa labas ay 1 araw sa loob ng pagbuo ng oras. Salamat, Ms. Sophie. Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat sa kanya, na nagsasabing, ikaw ay talagang isang mahusay na benefactor sa akin. Sobrang tinutulungan mo ako ng lahat ng ito. Kung hindi ito para sa iyo, hindi ko na mapapabuti ng mabilis. Sapat na iyon. Ikaw ay isang tao. Itigil ang pagiging cringy na linangin ng madali. Hihintayin kita na maabot mo ang pinakatanyag ng paglilinang. Pagkatapos, maaari mo rin akong alagaan. Panipi. Matapos si Sophie na magsalita, tumahimik siya. Inalis ni James ang kanyang mga saloobin at umupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa. Pinahiran niya ang kanyang isip at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa Immortal Ascensions 8 yugto. Aabutin siya ng 1 dekada o mas mahaba upang maabot ang 9 na yugto ng pag-akyat. Bagaman ang primordial energy ay sagana sa lugar na ito, aabutin pa rin siya ng mahabang panahon upang maabot ang 9 na yugto ng pag-akyat. Gayunpaman, hindi nagmamadali si James. Alam niyang nagmamadali hindi ito magiging mabuti para sa kanya. Nakuha niya ang maraming mga pamamaraan ng paglilinang sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihan ay ang elemental na pag-iikot. Inaktibo ni James ang elemental na pag-iikot, at ang tunay na elemental na kakanyahan sa loob ng kanyang katawan ay agad na naging aktibo. Pagkatapos, nakakarelax ang buong katawan ng kanyang katawan. Ang makahimalang enerhiya ay naging materialized sa labas ng kanyang katawan at naapektuhan ang puwang sa paligid niya. Ang primordial energy sa lugar ay agad na nakapaligid kay James, na pumapasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores, bibig, at ilong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2485 sinimulan ni James ang kanyang paglilinang sa banal na lugar ng Lobran clan. Nilalayo niyang mag-advance mula sa 8 yugto ng Immortal Ascension hanggang sa 9 na yugto. Matapos maabot ang 9 na yugto ng pag-akyat, maaari niyang linangin ang enerhiya ng Tayback na si Sophie ay nakakuha para sa kanya. Nabanggit ni Sophie na ang enerhiya ng Tayback ay naiwan ng isang peerless powerhouse mula sa panahon ng Primeval. May kakayahang sirain ang mundo kung nilinang sa matinding. Nakatuon si James sa kanyang paglilinang. Ang primordial energy sa lugar na natipon sa paligid niya at nabuo ang isang vortex. Ang enerhiya ay pumasok sa kanyang mga pores. Pagkatapos, ito ay pinino at na-convert sa totoong kakanyahan. Si James ay may 7 uri ng tunay na kakanyahan sa kanyang katawan. Yin, Yang, at ang elemental na kakanyahan. Lahat ng mga ito ay nakarating sa 8 hagdanan ng Immortal Ascension. Ang kanyang yin at yang essence ay maaaring buhayin ang pagkawasak ng kosmiko. Samantala, ang elemental na kakanyahan ay ginamit upang maisagawa ang elemental na pag-iikot. Ang mga pamamaraan na ito ay nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang lakas at magpalabas ng paputok na kapangyarihan.
Habang nilinang si James sa kaharian ng demonyo, bumalik si Thea sa Wormstead sa mundo. Sa ngayon, ang taong namamahala sa Wormstead ay si Quincy. Ang banal na emperor ay lumitaw sa mundo nang umalis si James para sa kaharian ng demonyo. Ang kanyang gawain ay upang hanapin si James, makuha ang kanyang mga kayamanan, at ibalik ito sa sinaunang kaharian. Gayunpaman, ang banal na emperor ay may makasariling motibo. Nais niyang agawin ang mga kayamanan ni James at makahanap ng isang lugar na itago sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi niya mahahanap si James pagkatapos na dumating sa mundo. Lihim niyang binisita ang Wormstead, Sol, at bawat ibang bansa sa mundo ngunit hindi ito mapakinabangan. Ang banal na emperor ay napunta upang makita si Quincy ng maraming beses, na sinusubukan na magtanong tungkol sa kinaroroonan ni James. Gayunpaman, tumanggi si Quincy na magsabi ng isang solong salita. Sa isang sulyap ng isang mata, maraming taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa mundo. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko. Matapos malaman na ang asawa ni James na si Thea, ay bumalik sa Wormstead, agad siyang sumugod muli. Sa sandaling iyon, umupo si Thea sa lead seat sa pangunahing bulwagan ng Wormstead, at tumayo si Quincy sa tabi niya. Samantala, ang banal na Holy Emperor ay tumayo sa ilalim nila. Tiningnan ni Thea ang banal na Holy Emperor na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang pagbisita ay hindi siya kinakabahan. Thea, nasaan si James? Ang banal na Holy Emperor ay tumayo sa pangunahing bulwagan at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni James. Mahinang sumagot si Thea, ako ay nasa pag-iisa sa lahat ng oras na ito at walang ideya kung nasaan siya ngayon. Hindi ko siya nakita pagkatapos na lumabas sa pag-iisa. Pumunta sa ibang lugar upang hanapin siya. Panipi. Nagbanta ang banal na Holy Emperor, tatanungin kita ng isang beses, Thea. Nasaan si James? Kung tumanggi ka pa ring sabihin sa akin ang kanyang kinaroroonan, hindi ako pipigilan laban sa iyo. Panipi. Hindi ka napipigilan. Ngumiti si Thea ng mahina at tinanong, ano ang gagawin mo? Noong nakaraan, tiyak nakakatakot sa kanya si Thea. Gayunpaman, siya ay isang sambong ngayon. Siya ay tao, at matigas na gumawa ng mga breakthrough sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan. Kailangang maabot ng isa ang pinakatanyag ng bawat ranggo ng paglilinang upang lumakad sa susunod na ranggo. Bagaman siya ay nasa unang yugto lamang ng Sage rank, ang kanyang lakas ay katumbas ng iba pang mga nilalang sa ikatlong yugto ng Sage rango. Bukod dito, mayroon siyang Exoter at ang 4 na Quadrant Art na nilikha ng mga Grand Emperador ng lahi ng tao mula sa edad ng Primordial. Pinayagan siya ng 4 na Quadrant Art na mailabas ang 4 na Holy Beast na kapangyarihan sa kanyang katawan, na pinapayagan siyang mapalakas ang kanyang lakas ng malaki sa isang maikling panahon. Hindi na natatakot si Thea sa banal na Holy Emperor. Mamatay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2486 sinabi ng banal na Holy Emperor na may isang mabagsik na ekspresyon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung saan si James, maghuhugas ako ng Wormstead ng dugo ngayon. Maaari kang magpatuloy at subukan. Tumayo si Thea, at ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Sage enerhiya, why mayroon ka ng isang sambong? Panipi. Nabigla ang banal na Holy Emperor. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, mahirap para sa mga tao na gumawa ng mga breakthrough sa kanilang mga ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, pinakawalan ni Thea ang enerhiya ng sambong. Nangangahulugan ito na siya ay isang sambong. Huff, ang banal na emperador ay huminga ng malalim. Isang ina po ng mga makasalanan, ang isang tao mula sa lupa ay naging isang sambong sa isang maikling panahon. Ang kanyang nagawa at potensyal ay nakakatakot. Dahil sa mas maraming oras upang linangin, maaaring malampasan ng Thea ang ranggo ng sambong at maabot ang banal na ranggo o kahit na ang pinakamataas na ranggo ng paglilinang. Sa sandaling iyon, ang banal na Holy Emperor ay may hangarin na pagpatay. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili at lumingon. Bagaman wala na siya sa bulwagan, ang kanyang tinig ay tumalsik. Thea, mas mabuti mong ibalik ang mensahe kay James. Maaari siyang magtago ng ilang sandali, ngunit hindi magpakailanman. Haharapin niya ang aking galit, at papatayin ko siya maliban kung hindi siya magpapakita. Muli, panipi.
Nawala ang banal na Holy Emperor, ngunit dumilim ang mukha ni Thea. Nakatayo, tiningnan ni Quincy si Thea at hindi maiwasang magtanong, Thea, have ka na ay naging isang sambong. Si Thea ay bumalik ng maraming araw, ngunit hindi maramdaman ni Quincy ang kanyang ranggo sa paglilinang. Siya ba ay isang sage? Nabigla si Quincy. Mabilis na bumuti ang Thea. Ito ay isang maikling panahon lamang, ngunit siya ay isang sambong na. Tumingin si Thea kay Quincy, tumanggo ng bahagya, at sinabi, isang powerhouse ang nagpadala sa akin sa isang mahiwagang lugar upang linangin ng ilang oras. Kalaunan, naabot ko ang ranggo ng sambong. Panipi. Napabuntong hininga si Quincy at sinabi, noong mga nakaraang taon, ang banal na Holy Emperor ay madalas na dumalaw sa Wormstead upang hanapin si James. Nagpadala pa siya ng mga tiktik upang patuloy na maghanap sa bansa. Ako ay hindi kapani-paniwalang nababahala sa lahat ng oras na ito, natatakot na siya ay kumilos laban kay Wormstead. Napapaginhawa ako na bumalik ka na. Higit pa dahil ikaw ay isang sambong ngayon. Panipi. Ang mga browser ng Thea ay lumabo, at sinabi niya, ang banal na emperador ay mula sa sinaunang kaharian at pinuno ng sekta ng Diyos. Bagaman hindi ko alam ang tungkol sa sinaunang kaharian, masasabi kong ipinadala siya sa Earth ng mga powerhouse doon. Panipi. Tumanggo si Quincy at sinabi, Ma'am. Alam ni James na nasa panganib siya at tumakas ng maaga. Napakaraming taon na ang lumipas mula nang umalis siya. Nagtataka ako kung paano niya ginagawa ngayon. Panipi. Naupo si Thea, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalungkutan. Kabanata 2486. Ang banal na Holy Emperor ay isang bomba ng oras ng pagtikang. Kapag naubos na niya ang kanyang pasensya, maaaring talagang gumawa siya ng matinding mga hakbang. Ito ay magiging isang sakuna para sa Wormstead. Sinabi muli ni Quincy, narinig ko ang banal na Emperor ay nasa ikalimang yugto ng Sage Rango, Thea. Tumanggo si Thea at sinabi, Ma'am. Ang ikalimang yugto ng Sage Rank ay napakalakas. Kahit na pumasok na lang ako sa ranggo ng sambong, baka hindi ako mawawala laban sa kanya. Panipi. Alam ni Thea ang kanyang sariling lakas at may ilang pag-unawa sa lakas ng iba pang mga powerhouse sa ranggo ng Sage. Bago ito, walang mga seal sa mga katawan ng tao, at maraming tao ang nagmadali upang mapagbuti ang kanilang mga ranggo ng paglilinang. Sa makatuwid, marami sa kanila ang kulang ng isang matatag na pundasyon at medyo mahina. Sa selyo ng Elysian, naabot ni Thea ang pinakatanyag ng bawat ranggo. Kahit na siya ay nasa unang yugto lamang ng Sage Rank, ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga naabot ang ikatlong yugto ng Sage Rango bago ang Elysian Seal ay inilagay sa mga tao. Sa apat na Quadrant Art, ang pagtalo sa banal na Holy Emperor ay hindi magiging problema. Tinanong ni Quincy, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod? Naisip ni Thea ng ilang sandali at sinabi, ang Earth ay medyo mapayapa, at ang banal na Holy Emperor ay ang tanging potensyal na banta sa ngayon. Plano kong hamanin at papatayin siya sa publiko bilang babala sa mga paningin sa mundo na may masamang hangarin laban sa amin. Panipi. Nag-aalala ang tanong ni Quincy, tiwala ka ba na manalo laban sa kanya? Tumanggo si Thea at sinabing, ako ay mga 70% na sigurado na maaari akong manalo laban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2487 na iwan ang banal na Holy Emperor. Gayunpaman, ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi hangina kahit ilang sandali. Ang banal na Holy Emperor na dating pinuno ng sekta ng Divinity at itinuturing din na isang prodigy. Hindi siya kailanman magiging pinuno ng sekta ng Divinity kung hindi siya isang katakataka. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang prodigy, tumagal siya ng libo-libong taon upang maging isang sambong. Samantala, ang isang kabataan na tulad ni Thea ay naging isang sambong sa ilang sandali matapos na maibalik ang Earth Empyrean na enerhiya ng Earth. Ito ay ganap na nakakatakot na ang Thea ay maaaring maging isang sambong sa loob ng isang maikling panahon. Ang mga tao sa mundo ay may malaking potensyal. Natigilan ang banal na Holy Emperor. Iniwan ng banal na Holy Emperor ang Wormstead at bumalik sa Mount Bane. Dumating siya sa isang hindi kilalang rehiyon sa Mount Bane. Ito ay isang hindi kilalang lugar na lumitaw mula sa selyadong kaharian.
Ang kalangitan ay sakop ng madilim na ulap at napuno ng nakasisindak na enerhiya ng demonyo. Kahit na ang mga Predae user mula sa 3,000 mundo ay hindi madali ipasok ang lugar na ito. Gayunpaman, ang banal na Holy Emperor ay lumakad papunta sa lugar. Umakyat siya sa isang tuktok ng bundok. Ang isang tao sa isang itim na balabal ay nakaupo sa bundok. Mukha siyang payat, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang guwang. Ang kanyang mukha ay mukhang deformed, na ginawa siyang mukhang medyo nakakatakot. Siya ay isang miyembro ng angkan ng Hadoan mula sa kaharian ng demonyo. Ang Grand Emperor ni Hadoan clan na si Tigranes, ay nagpadala sa kanya upang subaybayan ang lahat ng mga kaganapan sa mundo. Ang banal na Holy Emperor ay nagsumite na sa lahi ng demonyo upang makakuha ng demonyong sining. Master, ang banal na Holy Emperor ay lumitaw sa bundok at tiningnan ang taong nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Nang inig siya sa pandamdam ang enerhiya ng demonyo na nagmula sa katawan ng lalaki. Lumuhad sa lupa, magalang niyang sinabi, ang asawa ni James na si Thea, ay muling napakita. Nagpunta ako sa Wormstead upang salubungin siya, ngunit tumanggi siyang sabihin sa akin kung saan si James. Gayun din, siya ay naging isang sambong. Panipi. Oh. Ang pakikinig na si Thea ay naging isang sambong, ang tao ay hindi makakatulong na sumulyap sa banal na Holy Emperor. Siya ay naging isang sambong. Ang enerhiya ng espiritual na Earth ng Earth ay naibalik lamang sa loob ng ilang taon. Paano posible para sa kanya na maging isang sambong? Akala ko si James ay isang kakilakilabot na powerhouse na may mga kayamanan na nakuha niya. Bukod dito, natalo pa niya ang batang master ng aming lipi. Nakakagulat na ang asawa ni James ay higit pa. Transcendent pagkakaroon. Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay magalang na sinabi, oo. Naabot niya talaga ang ranggo ng sambong. Naramdaman ko ang enerhiya ng sage mula sa kanya. Dahil hindi pa ipinakita ni James ang kanyang sarili, ano ang dapat kong gawin ngayon, Master? Panipi. Maghintay ng ilang sandali, mag-uulat ako pabalik sa aking pinuno ng lipi. Panipi. Ang lalaki ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus, at ang enerhiya ng demonyo na materyal sa labas ng kanyang katawan. Nagdulot siya ng isang lihim na siningnang. Ang lahi ng demonyo at nakipag-ugnay sa Tigranes, na nasa kaharian ng demonyo. Sa sandaling iyon, nakaupo si Tigranes sa isang bato sa kaharian ng demonyo. Nakatitig siya sa malayong starry sky sa isang labi. Bigla, naramdaman niya ang isang puwersa na nagsisikap na bumuo ng isang koneksyon sa kanya. Agad niyang itinapon ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang makita ang puwersa. Isang boses ang sumuko sa kanyang isipan. Lord Xanthipos, naghanap ako kay James ng maraming taon ngunit hindi ko siya masusubaybayan. Hindi na kailangang magpatuloy sa paghahanap sa kanya. Nagpakita na siya sa kaharian ng demonyo, sagot ni Tigranes sa tinig. Gayun din, nakakuha ako ng intel na ang asawa ni James na si Thea Callahan, ay lumitaw. Naabot na niya ang ranggo ng sambong. Ano ang dapat kong gawin sa susunod? Ano ang iyong susunod na pagkakasunod-sunod, Lord Xanthipos? Panipi. Sumagot si Tigranes, si James ay nasa kaharian ng demonyo ngayon, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya ngayon. Maaari mo ring iwanan ang nag-iisa. Manatili lamang sa mundo at matiyagang maghintay para sa aking susunod na mga order. Panipi. Sige. Tinapos ng tao sa Mount Bane ng Earth ang koneksyon. Tiningnan niya ang banal na Holy Emperor na nakaluhod sa lupa at sinabing, wala kang kailangang gawin ngayon. Maghintay ka lang ng mga bagong order. Panipi. Naunawaan. Tumanggo ang banal na Holy Emperor. Iyon lang. Ikaw ay tinanggal. Panipi. Tulad ng iniutos, ang banal na Holy Emperor ay hindi naglakas loob na sumuwi sa kanya. Mabilis siyang tumayo at umalis sa bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2488 sa banal na dimensyon ng demonyo, si Tigranes ay nakaupo sa isang bato at naisip muli. Alam na niya na dumating si James sa kaharian ng demonyo. Dahil siya ay isang Grand Emperor, makakakuha siya ng maraming impormasyon tuwing may pagbabago-bago sa langit na landas. Sa sandaling lumitaw si James sa kaharian ng demonyo, agad siyang nalaman. Mahina pa rin si James sa ngayon. Bagaman si James ay isang kakilakilabot na Predae user ng tao sa mundo at nakakuha ng hindi mabilang na mga kayamanan,
hindi siya isang malaking sapat na banta para sa Tigranes na mag-abala sa kanya. Ang tanging kadahilanan na napansin niya si James ay dahil sa isang walang kapantay na kayamanan na mayroon siya. Alam ni Tigranes na mayroong isang napakalakas na tao na tumutulong kay James. Kahit na hindi pa sila isang Grand Emperor, ang taong ito ay malamang na hindi malayo sa pagiging isa. Bukod dito, nalaman niya na ang isa pang powerhouse ay nakatago sa mundo, na nagpadala kay James sa demonyo realm. Imposible para sa isa na magbukas ng isang special na daanan at ipadala si James sa kaharian ng demonyo. Nagbulong ang mga Tigrans, mula sa aking kaalaman, halos lahat ng mga Grand Emperador ng Earth ay patay. Alin ang buhay pa rin upang ipadala si James sa kaharian ng demonyo? Ano ang layunin ng pagpapadala sa kanya dito? Babalaan ba ako na ang mga Grand Emperador ay umiiral pa rin sa mundo? Panipi. Hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng lahat ng mga kaganapan na kasalukuyang nagaganap. Bagaman siya ay isang Grand Emperor, hindi niya mahulaan ang ibang mga aksyon ng mga Grand Emperador. Samantala, sa mundo, gumawa si Thea ng isang post sa Martial Arts Forum pagkatapos ng pagpapasya na hamanin ang banal na Holy Emperor. Ako, Thea Callahan, hamanin ang banal na emperador mula sa sinaunang kaharian. Pagkaraan ng 3 araw, ang labanan ay magaganap sa Mount Bane. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang kanyang post. Ano? Hinamon ni Thea ang banal na Holy Emperor. Ang banal na Holy Emperor mula sa sinaunang kaharian ay nasa ika-5 yugto ng Sage Rango. Kasalukuyan siyang pinakamalakas na tao sa mundo ngayon. Ano ang nagbigay sa tiwala kay Thea na hamanin siya? Maaari bang maabot din ni Thea ang ranggo ng sambong? Kahit na pumasok si Thea sa ranggo ng sambong, hindi siya tugma para sa banal na Holy Emperor. Nabigla ang buong mundo nang makita ang post ni Thea. Maging ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay natigilan sa kanyang pagkilos. Didas Thea ay may nais na kamatayan. Bakit hinamon niya ang banal na Holy Emperor? Kahit gaano karaming potensyal na mayroon siya, paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang maliit na subrango na may selyo ng Elysian, ay hindi pa rin kapani-pani walang mapaghamong. Halos imposible na maging isang sambong sa ilalim ng mga kalagayan. Lahat ay tinalakay ang post. Nalaman din ng banal na Holy Emperor ang tungkol sa hamon kaagad pagkatapos na may post. Tumawa siya ng malakas matapos malaman ang tungkol dito. Haha, mayroon ba talagang hiling ba sa kamatayan? Hindi kita nagiging sanhi ng anumang problema, ngunit hamanin mo ako. Sa palagay mo mayroon kang lakas upang hamanin ako pagkatapos maging isang sambong. Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay nakalog-in sa Martial Arts Forum at agad na tumugon sa post ni Thea. Tinatanggap ko ang iyong hamon, Thea. Lalaban kita sa Mount Bane sa loob ng 3 araw. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ka. Ang banal na Holy Emperor ay sumagot at tinanggap ang hamon ni Thea. Ang mga tao at tagalabas ng Earth mula sa 3,000 mundo ay inaasahan ang paglaban sa pagitan ng Thea at ng banal na Holy Emperor. Ang isa ay isang powerhouse na nagtatanim ng libo-libong taon. Ang isa ay isang batang babae, isang tao mula sa lupa. Word ng labanan sa pagitan ng Thea at ng banal na emperor ay kumalat tulad ng wildfire. Ngayon, ang lahat ng sangkatauhan ay inaasahan ang araw ng labanan. Si Thea ay isang tao mula sa lupa. Ang isang tao na nagiging isang sambong ay tiyak na isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Samantala, ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay inaasahan din ang labanan na ito. Wala sa kanila ang talagang naniniwala na si Thea ay maaaring maging isang sambong sa ganoong maikling panahon. Bukod dito, ang mga tao ay may mga seal ng Elysian na inilalagay sa kanilang mga katawan. Kahit na walang selyo, ang pag-abot sa ranggo ng sambong sa loob ng isang maikling panahon ay nakakatakot. 3 araw ay lumipad sa isang kisap mata ng isang mata. Ang Mount Bane ay napuno ng mga manunood. Ang lahat ng mga medyo malakas na nilalang ay nagpakita. Ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo. Sa paglipas ng oras, mas maraming hindi kilalang mga rehiyon ang lumitaw sa paligid ng lugar. Ang lugar ay puno ng mga saklaw ng bundok, at naramdaman na walang katapusan dito. Karamihan sa mga rehiyon na ito ay selyadong, at walang mga nabubuhay na nilalang na maaaring dumaan sa kanila. Gayunpaman,
ang ilan ay hindi nabigo at bukas sa mga nabubuhay na nilalang. Ang banal na Holy Emperor ay dumating ng maaga. Nitong nakaraang madaling araw, lumitaw na siya sa isang nasirang saklaw ng bundok at tumayo sa isa sa mga bundok. Sino ang magiging nagwagi sa labanan na ito? Sa sandaling iyon, ang tagapag-alaga ay nakikipag-usap sa isang malabo na silhwete sa silid ng mga banal na kasulatan ni Sol. Tinanong ng tagapag-alaga, nakumpirma mo ba ang lokasyon? Sumagot ang malabo na silhwete, oo, nakulong ito sa loob ng larangan ng demonyo. Gumawa na ako ng mga pag-aayos upang maakit si James doon. Makikilala ko siya doon. Sana, gumagana ito. Kung hindi man, kailangan nating kumuha ng ilang impormasyon. Pagkatapos lamang maaari nating planuhin kung ano ang susunod na gagawin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2489. Nakasuot siya ng isang gintong balabal at mukhang masigla. Siya ay may kalmado at tiwala na ekspresyon habang tinatawid niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Naghintay ang banal na Holy Emperor na magpakita si Thea. Samantala, ang mga magsasaka ay nagtipon sa malayo. Karamihan sa mga magsasaka mula sa 3,000 mundo, habang kakaunti lamang ang mga tao ang dumating upang panoorin ang laban. Dahil ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse, ang mga tao sa lupa ay masyadong mahina upang madala ang pagkatapos ng labanan. Dumating ang banal na Holy Emperor. Siya ay isang powerhouse sa ikalimang yugto ng Sage rank. Mayroon ba talagang lakas si Thea upang talunin ang banal na Holy Emperor? Ang mga pinainit na talakayan ay nagsimula bago magsimula ang labanan. Sa sandaling iyon, ang isang tao ay lumipad mula sa malayo. Ito ay isang magandang babae na may isang natitirang figure at mahabang itim na buhok. Nakasuot siya ng itim na damit at hinawakan isang mahabang itim na tibak. Ang tip ng kanyang mahabang tibak ay bahagyang hubog at mukhang hindi pangkaraniwan. Mabilis siyang lumipat at lumitaw sa saklaw ng bundok kung saan tumayo ang banal na Holy Emperor sa isang mata. Narito si Thea. Shanti. Mabilis siyang lumipat. Dapat ay maging isang sambong na siya. Sino ang mananalo sa labanan na ito? May kaguluhan sa karamihan ng tao matapos dumating si Thea. Lumulutang si Thea ng 100 metro ang layo at tinitigan ang banal na Holy Emperor. Ngumiti ang banal na Holy Emperor at sinabing, napakasuntok mo, ngunit lumakad ka sa iyong kamatayan sa oras. Panipi. Si Thea ay ngumiti ng mahina bilang tugon. Tiwala siya sa kanyang lakas. Ang banal na Holy Emperor ay nasa ikalimang yugto lamang ng Sage Rango. Tiwala siya sa pagtalo at posibleng pagpatay sa kanya. Sa palagay ko dapat tayong lumaban sa ibang lokasyon. Nasa Mount Bane kami ngayon. Bagaman ito ay isang napakalaking saklaw ng bundok, pareho kaming nasa ranggo ng Sage at maaaring sirain ang lugar na ito sa panahon ng aming laban, iminumungkahi ni Thea. Nalaman niya ang lakas na mayroon. Ang mga Sages ay may sobrang mapanirang kapangyarihan ng buong lakas, at maaari nilang sirain ang Mount Bane. Ang banal na Holy Emperor ay tumugon ng walang malasakit, dahil sinimulan mo ang labanan, maaari kang magkaroon ng pangwakas na sabihin. Sa lugar. Panipi. Tumingin si Thea sa kalangitan at sinabing, maglalaban tayo sa buwan. Oo naman. Ang banal na Holy Emperor ay walang anumang pagtutol. Hindi alintana kung saan naganap ang labanan, sisiguraduhin niyang papatayin si Thea. Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumipad patungo sa kalangitan. Lumipad siya mula sa mga layer ng atmosfera sa isang flash at diretsyo na tumungo sa buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2490 sinundan ni Da ang malapit sa likuran niya. Oh, anong awa? Akala ko makakapanood ako ng isang malaking labanan. Hindi ko inaasahan ang labanan na maganap sa labas ng lupa. Panipi. Kalimutan mo na. Inaasahan mo pa ring manood ng isang malaking labanan. Hindi mo ba alam ang lakas ng isang sambong? Ang isang sambong ay madaling mapupuksa ang isang buong bansa na may isang simpleng paglipat lamang. Ito ay isang matalinong pagpipilian para sa kanila na lumaban sa buwan. Kung ang dalawa sa kanila ay pupunta sa Berserk, maaari pa nilang sirain ang lupa. Panipi. Maraming tao ang tumitingin sa kalangitan habang ang dalawa ay nawala mula sa paningin. Ang mga pantas ay maaaring maglakbay sa hindi kapanipani walang bilis.
Ang paglalakbay sa buong bilis, maaari silang maging sanhi ng mga voids at paglalakbay sa mga puwang. Wala pang 2 minuto, ang dalawa ay nakarating sa buwan. Ang buwan ay may ganap na naiibang kapaligiran mula sa Earth. Ang kalangitan mula sa buwan ay mukhang kulay abo, at ang lupa ay puno ng mga potholes. Maraming mga kakaibang hugis na bato ang maaaring makita sa buong lupa, ngunit hindi isang halaman ang naruroon. Matapos makarating si Thea, itinuro niya ang kanyang mahabang taybak sa kanyang kalaban. Gawin ang iyong paglipat, banal na Holy Emperor. Ang banal na Holy Emperor ay tumingin kay Thea. Pumayag siyang lumaban sa buwan hindi dahil natatakot siyang sirain ang lupa, o hindi rin dahil ayaw niyang saktan ang mga tao sa Earth. Sa halip, nag-aalala siya na ang kanyang demonyong enerhiya ay maaaring madama pagkatapos niyang gumawa ng isang paglipat. Ang mga nilalang ng mundo ay hindi magpapahintulot sa kanya. The Divine Holy Emperor had his eyes fixated on Thea's beautiful face and alluring figure. A wicked smile formed on his face. I'm not going to kill you so easily. Thea, it'd be a pity not to enjoy such a beautiful woman. Haha. Ang banal na Holy Emperor ay tumawa ng maniacally. Dapat kang pagod sa pamumuhay. Nagdilim ang mukha ni Thea. Matapos ay retort siya, agad na iginuhit ni Thea ang malevolent na taybak. Siya ay casual na kumaway ang taybak, at isang nakasisilaw na ilaw ng taybak na nabuo, na bumagsak patungo sa banal na Holy Emperor. Ang banal na emperador ay nag-flick, at dodged niya ang pag-atake. Boom! Ang ilaw ng taybak ay bumagsak sa lupa, na nagiging sanhi ng pag-iling ng paligid. Isang crack ang lumitaw sa lupa at unti-unting pinalaki. Ito ay naging isang kailaliman na kumakalat ng 1,000 metro ang haba sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil nakikipaglaban sila sa buwan, hindi nag-aalala si Thea. Ipinagbigyan niya ang lahat ng kanyang lakas, ganap na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang isang sambong. Ang banal na Holy Emperor ay lumulutang sa hangin gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Sinabi niya na nakangiting, ito ba ang mayroon ka, Thea? Maloko ka na isipin na maaari mo akong talunin pagkatapos na pumasok lamang sa ranggo ng sambong. Panipi. Ha, nag-sneak si Thea. Alam niya na ang ranggo ng banal na Holy Emperor ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa gayon, hindi siya nag-abala sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas at agad na inihagis ang 4 na quadrant arts. Ang 4 na banal na dugo sa kanya. Kabanata 2470. Bumagsak ang katawan at agad na naging 4 na hibla ng kapangyarihan na may iba't ibang mga katangian. Sa 4 na magkakaibang mga kapangyarihan, ang kanyang enerhiya ay tumaas ng labis. Ang makapangyarihang enerhiya ay lumitaw mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang hindi nakikita na buhawi na lumalakad patungo sa kalangitan. Ano? Ang banal na Holy Emperor ay nadama ang hindi nakikita na enerhiya na sumabog mula sa katawan ni Thea at hindi maiwasang mapigilan. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan iyon? Paano posible para sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas ng napakabilis? Panipi. Nabigla siya ni Thea. Sa sandaling iyon, sumabog si Thea sa hangin at tiningnan ang banal na Holy Emperor sa harap niya. Itinuro niya ang malevolent na taybak sa kanya at malamig na sinabi, mamamatay ka ngayon. Ang banal na Holy Emperor ay muling nakakuha ng kanyang mga pandama at sumagot ng husto, sa kasong iyon, hindi rin ako mapipigilan. Agad niyang isinaaktibo ang paraan ng paglilinang. Ang makapangyarihang enerhiya ay lumitaw mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin. Ang ilang mga hibla ng itim na enerhiya ay inilabas din mula sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng masiglang enerhiya ng demonyo. Sa pamamagitan ng isang nakatago at nakasisindak na pagpapahayag, ang banal na emperador ay ngumisi at sinabing, sigurado ako na inaasahan mo ito, Thea. Hindi ba? Tiningnan ni Thea ang banal na Holy Emperor na nagmumula sa enerhiya ng demonyo. Siya snort at sinabi ng malamig, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang lahi ng demonyo. Sa itaas nito, nagsasanay ka rin ng sining ng demonyo. Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay nagsabi ng nakangiting, humanga rin ako sa iyo, Thea. Narinig ko na ang mga kumonsumo ng dugo ng 4 na banal na hayop ay magkakaroon ng demonyong enerhiya sa kanilang katawan. Ihambing natin ang ating mga demonyong energies ngayon at tingnan kung sino ang mas mahusay.
Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay lubos na naiisip. Nililinang niya ang enerhiya ng demonyo at nagsagawa ng isang hindi kumpletong bersyon ng magic ng sumpa. Kahit na si Thea ay nagpakita ng malaking lakas, tiwala ang banal na Holy Emperor na maaari niyang talunin siya. Natuwa siya sa pag-iisip na makipaglaro sa kanya pagkatapos ng kanyang tagumpay.